Isang matagumpay at sikat na fashion designer si Jennifer. Ngunit sa kabila ng lahat ng meron siya, ay hindi siya lubusang masaya sapagkat may parte ng nakaraan niya na alam niyang dapat niyang harapin. Bata pa lang siya nang ipaampun siya noon ng kanyang ina na si Laura. Ngunit imbes na magandang buhay ay ginawang alila si Jennifer ng mag-asawang umampun sa kanya. Kaya pinili ni Jennifer na maglayas at doon niya na nakilala ang isang taong tutulong sa kanya para maabot niya ang kanyang mga pangarap. Nang nasa rurok na ng tagumpay si Jennifer, ay pinahanap niya ang kanyang nanay. Pero dahil hindi pa niya kayang magpakilala rito na siya ang anak nito, ay nagdesisyon siyang magpanggap na isang mananahi na mula sa probinsya sa pinagtatrabahuhan ng kanyang ina. Doon ay magiging malapit si Jennifer sa nanay niya, pero malalaman niya na madalas itong inaapi ng designer na si Gretchen. Magkakaroon pa ba si Jennifer ng lakas ng loob na aminin sa nanay niya na siya ang anak na pinaampun nito noon? Mananaig ba ang pagpapatawad sa kanila o lalamunin pa rin sila ng galit na nagmula sa kanilang nakaraan? Ito na naman po si Mr. Hope na magbibigay ng pag-asa mula sa hatid naming magaganda at mga pambihirang kwentong buhay. May malaking ngiti sa labi na nagbaw si Jennifer Delgado kasama ang mga modelo na ang suot ay siya mismo ang nagdisenyo. Nasa gitna siya ng entablado habang nagpapalakpakan ng mga tao sa unahan at magkabilang gilid niya. Sa gabing yun ay nilaunch na ni Jennifer ang summer collection para sa kanyang clothing line na pinangalanan niyang Jenny. Halos puro banyaga ang mga taong nakikita niya sa audience dahil ginanap sa Paris ang fashion show na yon. Matapos yun ay tumalikod na si Jennifer at kaagad na naglakad papunta sa backstage. May lumapit na reporter sa kanya at hinabol pa siya pero hindi siya huminto sa paglalakad. Miss Delgado, quick word please. Tura ng lalaking reporter. Tinignan niya sandali ang reporter at pinilit ngumiti. Next time, promise. Tanggi ni Jennifer. Mula sa backstage ay lumabas si Jennifer ng venue. Dumiretso siya sa parking area kung saan naroon ang kanyang sasakyan. Pagsakay niya sa backseat ay naroon na ang masipag at energetic niyang personal assistant na si Andrea. Hindi na lang basta personal assistant si Andrea kay Jennifer, dahil kaibigan na rin ang turing niya rito. Miss Jennifer, oh my God! Lahat ng fashion insiders and critics sobrang blown away sa launch mo ng summer collection mo. Some fashion magazines already declared Jenny as the hottest brand this year. Masiglang sambit ni Andrea habang pinapakita ang ilang headline sa mga online news sa hawak nitong tablet. Kinuha ni Jennifer ang tablet mula kay Andrea at isa-isa niyang tiningnan ang mga write-ups tungkol sa kanya at sa Jenny. Lahat ay pinupuri siya dahil sa husay niyang mag-design. Masaya siya pero tila mas lamang ang lungkot niya ng sandaling yon. Bakit naman parang hindi ka masaya? May problema ba? Usisa ni Andrea. Problema? Ano pa bang poproblemahin ko, Andrea? Natapos na ang launch. Pagod lang siguro ako sa preparations. Tugon ni Jennifer at isang pilit ng ngiti ang kanyang pinakawalan. Okay, sabi mo eh. Anyway, mukhang hindi mo na kayang umattend sa after party. So, gusto mo na bang umuwi sa hotel? Tanong ni Andrea. Tumango si Jennifer. Yes, please. Gusto ko munang magpahinga. Aniya. Matapos yon ay inutusan na ni Jennifer ang driver nila na ihatid sila sa kanilang hotel. Habang umaandar ang sasakyan, ay nakatingin lang siya sa labas at hindi niya napigilan ang sarili na balikan ang kanyang nakaraan at kung bakit siya napunta sa kinaroroonan niya ng sandaling yon. Hindi lumaki sa marangyang buhay si Jennifer at hindi siya pinalad na lumaki sa pagmamahal ng sariling ina. Bata pa lang siya nang ipaampun siya nito sa mag-asawang hindi biniyayaan na magkaroon ng sariling anak. Pero hindi naging maganda ang buhay doon ni Jennifer dahil ginawa siyang utusan at alila ng mag-asawa. Ginawa siyang tagalinis, tagabantay ng tindahan at tagapagluto. Halos lahat ng gawaing bahay ay sa kanya nakaatang. At kapag nagkakamali siya, ay puro sigaw at parusa ang natatanggap niya. Hanggang isang araw, sa edad na 14 ay napuno na si Jennifer.
Umalis siya sa bahay na yon kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Bukod sa mga damit, ay dinala niya ang kanyang lapis at sketchpad dahil noon pa man ay mahilig na siyang mag-drawing ng mga damit. Nabuhay si Jennifer sa pamamalimos at paglilinis ng salamin ng mga sasakyan sa iba't ibang parking lot. Isang araw habang namamalimos sa isang parking lot, nakita niyang isang mamahaling kotse. Marumi ang windshield noon kaya naisipan ni Jennifer na linisin. Hindi niya alam, habang nililinis niya ang windshield ay pinagmamasdan na pala siya ng may-ari ng kotse na isang matandang babae na si Doña Victoria Elizalde. Hindi siya pinagalitan nito. Sa halip, ngumiti ito at tinanong ang pangalan niya. At kinabukasan, muling bumalik ang Donya upang bigyan siya ng pera. Paulit-ulit na bumalik ang mayamang matanda upang bigyan siya ng kahit na ano. Hanggang sa nagdesisyon na si Doña Victoria na ampunin si Jennifer. Isinama siya nito sa bahay nito. Pinag-aral siya sa isang prestiyosong art school. Nang mapansin ng Donya ang libangan ni Jennifer sa pagguhit ng mga damit at pangarap niya maging designer, ay pinasok siya nito sa fashion design program. Doon niya unang natutunan ang sining ng tela, pagtatahi at paggawa ng totoong obra. Ngunit hindi rin naging madali ang lahat para kay Jennifer. Habang ang ibang estudyante ay anak ng mga negosyante, politiko at artista, ay siya lang ang dating palaboy. Madalas siyang maliitin, hindi pinapansin at kinukutsa pa paminsan. Pero hindi siya tumigil. Mas pinag-usayan pa niya ang paggawa ng mga disenyo at ang kanyang pag-aaral. Pagkamatay ni Doña Victoria ilang taon pagkatapos ng kanyang graduation, ay iniwan nito kay Jennifer ang kalahati ng kanyang yaman na meron nito. Mula roon ay itinatag na niya ang Jenny Clothing Line. Isang clothing line na isinilang hindi sa marangyang studio o shop, kundi sa loob ng isang maliit na kwarto sa Maynila. Sa simula, kaunti lang ang naniniwala kay Jennifer. Marami ang tumangging mag-sponsor pero hindi siya sumuko. Nagsimula ang swerte niya nang ma-feature siya sa isang vlog. Simula noon ay nagsunod-sunod na ang offers kay Jennifer hanggang sa mapasama siya sa isang international design competition. At doon, unang narinig ang pangalang Jennifer Delgado sa fashion scene. Maya-maya ay huminto na ang sasakyan na pagmamay-ari ni Jennifer sa tapat ng isang marangyang hotel. Nagbalik na sa kasalukuyan ng isip ni Jennifer mula sa malalim niyang pagbabalik tanaw. Saglit siyang napabuntong hininga bago bumaba ng sasakyan. Tahimik silang naglakad ni Andrea papasok ng hotel at saka nagtungo sa elevator papuntang 14th floor. Pagdating nila sa kanilang suite, ay bumungad sa kanila ang eleganting ambience ng kwarto na merong panoramic view ng lungsod mula sa glass wall. Walang sinayang na oras si Jennifer at dumiretso siya sa kanyang silid at agad isinara ang pinto. Kakahiga pa lang niya sa malambot na kama nang makarinig siya ng mahinang pagkatok sa pinto. Napilitang tumayo si Jennifer at pagbukas niya ng pinto ay naroon si Andrea na may hawak na bote ng wine at 2 wine glass. Hindi kita papayagang matulog nang hindi tayo nagse-celebrate. Ani Andrea sabay taas ng bote at kindat. Andrea, gusto ko lang talaga magpahinga. Pagod na ako. Sa ibang araw na lang. Tanggi ni Jennifer. Mas magiging masarap ang tulog natin kung may konting wine. Nag-order din ako ng cheese platter. Ani Andrea sabay ngiti. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Jennifer. Alam niyang hindi siya titigilan ni Andrea hanggat hindi siya pumapayag sa gusto nito. Kaya wala na siyang nagawa kundi pagbigyan ito. Lumabas si Jennifer sa kwarto niya at sumama kay Andrea sa dining area ng suite. Nasa gitna na ng mesa ang cheese platter. Meron din yung kasama na iba't ibang prutas, crackers at jam. Binuksan ni Andrea ang bote ng wine at nagsalin sa 2 wine glass. Hindi ako papayag na matatapos ang araw na ito nang hindi ka man lang nakakapag-celebrate, Miss Jennifer. Deserve mo ito. Nakangiting tura ni Andrea. Matapos maibuhos ni Andrea ang wine sa kanilang mga baso, ay kinuha nitong isa at inabot ang isa kay Jennifer. To Jenny and to a future full of unstoppable success,
Ani Andrea habang nakataas ang baso. Napangiti si Jennifer. Itinaas din niya ang kanyang baso at nag-toast sila ni Andrea. Matapos yon ay sabay nilang tinikman ang alak. Hindi siya sanay uminom, pero may kung anong ginhawa siyang naramdaman sa simpleng moment na yon na hindi niya kayang tanggihan. So, ano nang next para sa Jenny? May plano ka bang i-expand ang Jenny sa Asia? Tanong ni Andrea habang kumukuha ng keso sa platter. Iniisip ko na rin yan lately. Parang gusto ko ring makita kung paano tatanggapin ng market doon ang mga design ko. Tugon ni Jennifer. Tumango si Andrea. Actually, bagay naman ang mga design mo sa klima sa Asia kasi ang mga design mo, priority ang comfort. Lalo na kung mag-open ka ng flagship store sa Seoul o Singapore or sa Manila. Hindi ba nawala na doon ang store mo? Suggest ni Andrea. Napahinto si Jennifer saglit. Muli siyang lumagok ng wine nang maalala na sa Maynila siya nagsimula. Pwede rin tayong gumawa ng limited collection inspired by your roots para mas may emotional impact, mas personal. Dagdag ni Andrea. Sounds risky pero exciting ah. You've always had good ideas, Andrea. Sagot ni Jennifer sabay ngiti. Lumipas pa ang ilang minuto at halos kalahati na ng bote ang naubos nila. At dahil hindi sanay sa alak at medyo nakaramdam na si Jennifer ng pagkalasing, kaya naman hindi niya na napigilan ang magsabi kay Andrea sa kung ano ang nasa loob niya. You know what's weird, Andrea? Ang dami ko nang narating pero parang laging may kulang. Parang may parte sa akin na hindi buo. Gets mo yon? Ani Jennifer sa lasing na boses. Bahagya nang namumungay ang mga mata niya. Tumigil si Andrea sa pagmuya at tinignan siya. Bahagyang nakakunot ang noo. Yeah, I get it. Pero maybe you just need a break or maybe kailangan mo lang alalahanin kung bakit ka nagsimula. Tumangutangong saad ni Andrea. Natawa si Jennifer ng bahagya. Ang lalim mo tonight ah. Ani Jennifer at sumandal siya sa upuan habang hawak pa rin ang baso. Well, minsan lang kita makitang vulnerable eh. Kaya sinasakyan ko na lang. Ani Andrea. Biglang natigilan si Jennifer. Napatulala siya dahil tinamaan siya sa sinabi ni Andrea. Ang totoo kasi, siya ang klase ng tao na hindi mahilig mag-open up ng personal na problema sa ibang tao kahit pa malapit ito sa kanya. Nais niyang ipakita sa lahat na malakas siya at kaya niya ang lahat ng problemang ibabato o ibinabato sa kanya. Uy, ba't ka natahimik bigla? Untag ni Andrea kay Jennifer. Hindi agad sumagot si Jennifer. Nang sandaling yon, ay nagkaroon na siya ng kagustuhan na maging mas bukas pa kay Andrea. May tanong ako sa'yo, Andrea. Anong pakiramdam na lumaki na kasama mo ang nanay mo? Tanong ni Jennifer sa mahinang boses. Oh well, masaya. Lalo na nung bata ako. Favorite ko yung bago ako matulog, kukwentuhan niya ako ng kung ano-ano. Saka, iba kasi talaga ang love ng isang nanay. Basta, ang hirap i-explain. Ay, hindi na tuloy ako makapaghintay na makauwi tayo sa Pilipinas para mahag ko na si Mama. Teka, bakit mo nga pala naitanong yan? Napakunot ang noo ni Andrea pagkatapos. Lahat kasi ng sinabi mo, never kong na-experience. Bata pa lang kasi ako nang ipinaampuna ako ng nanay ko. Kasi hindi niya na raw ako kayang buhayin. Nakakatawa lang kasi hindi naman pala niya ako kayang buhayin. Bakit pa niya ako binuo? Pagak na natawa si Jennifer sabay inom ng wine. Hindi nakapagsalita si Andrea sa loob ng ilang segundo. Inilapag nito ang wine glass sa lamesa at matiim na tumingin kay Jennifer. Lahat ng desisyon ng isang tao may dahilan. Minsan hindi natin agad nauunawaan, kaya masakit. Paliwanag ni Andrea. Pero, nasaan na pala ang totoo mong nanay? Dugtong na tanong ni Andrea. Kumibit balikat si Jennifer. Ewan, hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung buhay pa siya. Baka kaya mo nararamdamang may kulang kasi kailangan nyo talagang magkita ng nanay mo, Miss Jennifer.
Kailangan niyo sigurong magkausap. Seryosong tura ni Andrea. Natigilan si Jennifer sa sinabing yun ni Andrea. Napaisip siya ng malalim dahil ang totoo, ilang beses niya nang pinag-isipan na hanapin ang nanay niya. May sapat naman na siyang pera para gawin yon. Pero natatakot siya na makaharap ang nanay niya dahil baka galit lang ang maramdaman niya para rito dahil sa ginawa nitong pagpapaampon sa kanya noon. Ilang araw pang nanatili sina Jennifer at Andrea sa Paris bago sila umalis doon para bumalik sa Pilipinas. Pagbaba pa lang ni Jennifer mula sa eroplano, agad niyang naramdaman ang mainit na panahon sa Pilipinas. Isang itim na SUV ang sumundo sa kanya papunta sa kanyang bahay na nasa isang exclusive subdivision. Pagdating sa kanyang bahay ay bumungad sa kanya ang malawak na modernong bahay na puro salamin sa harapan. May landscape garden na may fountain sa gitna at mga tanim na orchid sa gilid. Ang gate ay otomatikong bumukas. Pagpasok ni Jennifer sa loob ng kanyang malaking bahay, ay binaybay niya ang hagdan papunta sa kwarto niya. Nang makarating siya sa kanyang kwarto ay agad siyang nahiga sa kanyang malaki at malambot na kama. Tumitig siya ng ilang segundo sa kisame hanggang sa isang hindi sinasadyang pagkakataon ay bumalik sa kanyang alaala ang araw na pinaampun siya ng kanyang ina. Parang kahapon lang ang eksenang yun. Umiiyak siya habang nakayakap sa binti ng nanay niya. Nakikiusap siya rito na wag siya nitong ipaampon. Hindi niya makakalimutan ang malamig na tingin ng nanay niya sa kanya noon. May naramdamang kirot sa dibdib si Jennifer. Kung siya ang masusunod ay nais niya nang kalimutan ang parting yon ng kanyang nakaraan pero hindi niya kaya. Maya-maya ay isang desisyon ang nabuo ni Jennifer. Bumangon siya at kinuha ang kanyang cellphone. Tinawagan niya si Andrea sa pamamagitan ng video call. Ilang segundo lang ang lumipas ay sinagot na yon ni Andrea. Grabe naman, ang bilis mo ako na-miss ha. Biro agad ni Andrea na may hawak na tinidor habang kumakain. Napangiti si Jennifer kahit may bigat sa loob niya. Loka-loka ka talaga. May mahalaga kasi akong sasabihin sa'yo, Andrea. Panimula ni Jennifer. Don't tell me, tataasan mo ulit ang sahod ko. Ani Andrea sabay tawa. Seryoso ako, Andrea. Naisip ko kasi na tama ka. Kailangan ko na talagang makausap ang nanay ko para mawala na tong pakiramdam ko na parang palaging may kulang sa akin. Saad ni Jennifer. Sure ka na ba dyan? Tanong ni Andrea. Sigurado na ako. Tumawag ako sa'yo kasi baka may kakilala ka na private investigator. Gusto kong ipahanap ang nanay ko eh. Tura ni Jennifer. Uy, perfect timing. Private investigator ang boyfriend ko. Siya na lang ang kunin mo. Magaling yung maganap kasi ako nga nahanap niya eh. Tumili pa si Andrea sa kilig na akala mo ay kinikiliti ang talampakan. Ewan ko sa'yo, pero sige, siya na lang ang kukunin ko. Isasend ko na lang sa'yo lahat ng nalalaman kong impormasyon tungkol sa nanay ko. Ikaw na ang bahalang makipag-usap sa kanya ha? Sabi ni Jennifer. Oo, sige ako nang bahala. Ipapa-prioritize ko to sa kanya. Nakangiting wika ni Andrea. Matapos ang tawag ay muling humiga si Jennifer sa kama. Hawak pa rin niya ang kanyang cellphone. Habang nakatitig siya sa kisame ay ini-imagine niya ang magiging tagpo ng pagkikita nila ng nanay niya. Hindi siya sigurado kung matutuwa ba ito o manghihinayang dahil sa ginawa nitong pagpapaampun sa kanya noon. Maya-maya ay biglang tumayo si Jennifer at nagtungo siya sa kanyang walk-in closet. Nilapitan niya ang isang vault at binuksan yon. Mula roon ay kinuha niya ang isang lumang litrato ng kanyang ina. Nasa 20s pa ang nanay niya sa picture na yon. Nakatayo ito sa gitna ng isang park. Nakasuot ito ng simpleng blouse na bulaklakin. Nag-init ang gilid ng mata ni Jennifer habang nakatingin sa larawan. Mama, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mo ako pinaampon. Masyado na ba akong makulit noon? Puro sakit sa ulo na lang ba ang binibigay ko sa'yo dati?
Ang dami kong paghihirap na naranasan simula nang ipaampun mo ko. Akala ko pag naging matagumpay ako, mawawala ng sakit. Pero hindi pa rin pala. Umiiyak na bulong ni Jennifer sa larawan ng kanyang ina. Nang mga sumunod na araw, ay naging abala na si Jennifer. Sa mismong araw ng kanyang pagbabalik sa Pilipinas ay agad niyang sinimulan ang paghahanda para sa pagbubukas ng unang flagship store ng Jenny sa syudad. Unang-una sa listahan niya ay ang paghahanap ng lokasyon. Matapos ang ilang araw ng pag-iikot at pakikipag-meeting sa mga property agent, ay nakahanap siya ng perfect spot sa isang corner space sa isang upscale na mall. Kasunod noon, sumabak na si Jennifer sa pagdidisenyo ng interior. Kasama ang isang lokal na architect at isang lighting designer, ay inisa-isa nila ang layout mula sa placement ng racks, ilaw, mga accent furniture, hanggang sa kulay ng sahig at texture ng dingding. Habang ginagawa ang construction, abala rin siya sa hiring ng mga magiging empleyado niya roon. Mismong si Jennifer ang nag-interview ng mga magiging staff, sales associates, inventory managers, cashier at security. Gusto niyang makasiguro na ang bawat isa sa team ay may malasakit sa brand na pinaghirapan niyang buuin. Kasabay ng physical setup, inasikaso rin ni Jennifer ang logistics. Araw-araw siyang nasa warehouse upang tingnan ang mga bagong dating na stocks. Tinitiyak niyang maayos ang packaging, tag at presyo. Maingat siya sa bawat detalye dahil ayaw niya ng palpak. May mga araw na habang nakaupo si Jennifer sa kanyang opisina, ay hindi niya namamalayang gabi na pala. Para kay Jennifer, hindi yung simpleng pagbubukas lang ng isang tindahan ng mga damit. Para sa kanya ay isa yung patunay na kahit anong hirap ang pinagdaanan niya noon, ay kaya pa rin niyang magtagumpay at makaahon sa lusak. Isang umaga, abala na agad si Jennifer sa kanyang opisina. Sa gilid ng kanyang mesa ay nakatambak ang ilang sketchpad. Naputol ang kanyang konsentrasyon nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Andrea kasama ang boyfriend nitong si Dustin. Magkatabing naupo ang dalawa sa upuan sa harap ng kanyang table. Andrea, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba naka-leave ka pa? Ang nagtatakang tanong ni Jennifer. Hindi ko na kasi kayang ipagpaliban pa ang sasabihin ko sa iyo, Miss Jennifer. Seryosong wika ni Andrea. Napakunot ang noo ni Jennifer. Huwag mong sabihing ikakasal na kayo at gusto mong ako ang gumawa ng wedding gown mo. Napangiti si Andrea ngunit agad din itong umiling. Hindi to tungkol sa pagpapakasal namin ni Dustin. And besides, hindi pa ready si Dustin sa kasal. Pabiro pang siniko ni Andrea ang nobyo nito. Tungkol sanang sasabihin mo. Tanong ni Jennifer. Miss Jennifer, may kinalaman to sa ipinakiusap mo kay Andrea noon. Yung sinabi mong baka may kakilala siyang private investigator. Singit ni Dustin. Biglang natigilan si Jennifer. Yung tungkol sa pagpapahanap ko sa nanay ko? Ay, pasensya na. Nakalimutan ko na kasi ang tungkol dun kasi naging busy ako nito mga nakaraang buwan. Pabulong niyang turan. Inilagay ni Dustin ang isang brown envelope sa ibabaw ng mesa. Nakalagay dyan ang mga latest pictures ng nanay mo na si Laura Delgado. Nahanap ko na siya, Miss Jennifer. Nakangiting wika ni Dustin. Parang huminto ang tibok ng puso ni Jennifer habang nakatingin sa envelope. Dahan-dahan niya yung kinuha at marahang binuksan. Sa loob ay naroon ang ilang larawan. Isa-isang bumungad sa kanya ang mga larawan ng isang babae na medyo may edad na pero hindi niya maikakaila na yun nga ang kanyang ina. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Jennifer. Pinagmasdan niya ang bawat larawan na nasa kanyang mga kamay. 100% sure ako na siya si Laura Delgado. Nakumpirma ko yan mula sa birth records at sa ilang lumang dokumentong nakalap ko. Hindi na siya nagkaroon ng anak. Wala rin siyang naging asawa. Mag-isa na lang siya sa buhay. Nakatira siya sa isang apartment sa Maynila sa ngayon. Paliwanag ni Dustin. Sa ngayon nagtatrabaho siya bilang mananahi sa isang kilalang tailoring shop na pagmamay-ari ni Logan Oitinco. Yung sa Streluna, sila ang gumagawa ng gowns at suits ng ilang celebrities.
Pagpapatuloy pa ni Dustin. Hindi na muling nakapagsalita si Jennifer. Patuloy lang siyang lumuluha habang hawak ang mga litrato. Tumayo si Andrea at lumapit sa kanya upang haplusin ang likod niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Parang gusto kong sumigaw. Parang gusto ko siyang tanungin kung bakit niya ako iniwan. Tura ni Jennifer sa pagitan ng paghikbi. Walang namutawing salita sa bibig ni Andrea. Patuloy lang ito sa pagpapakalma sa kanya. Ngunit alam ni Jennifer na walang kahit na ano o sino ang magpapakalma sa samot-saring emosyon na naghahalo-halo sa dibdib niya ng sandaling yun. Makalipas ang ilang araw ng pag-iisip, sa wakas ay nakumbinsi na rin ni Jennifer ang kanyang sarili na kailangan niya ng makaharap at makausap ang kanyang inang si Laura. Isang umaga ay nagpasama siya kay Andrea para puntahan ang apartment kung saan ito nakatira. Pero dahil sa masikip ang daan papunta roon, ay iniwanan na lang nila sa labas ng eskinita ang sasakyan niya. Magkasamang binaybay ni na Jennifer at Andrea ang masikip na eskinita papunta sa tinitirhan ng kanyang ina. Habang naglalakad sila, ay napansin ni Jennifer ang mga luma at dikit-dikit na mga bahay. May mga batang naglalaro sa masikip na kalsada at may mga nanay na nagkukwentuhan sa kung saan-saan. Maya-maya ay huminto na sila sa tapat ng isang luma at tagpi-tagping apartment na merong 3 pinto. Dito siya nakatira? Hindi makapaniwalang tanong ni Jennifer. Oo, ito yung address na binigay sa atin ni Dustin eh. Tugon naman ni Andrea. Tumangulang si Jennifer. Napako ang tingin niya sa maliit na gate na yari sa kalawanging bakal. Hindi siya makapaniwalang tila walang nagbago sa buhay ng nanay niya makalipas ang napakaraming taon. Miss Jennifer, bibili lang ako ng soft drinks ha. Kanina pa ako nauuhaw eh. Ani Andrea at naglakad na ito palayo para maghanap ng tindahan. Nanatiling nakatayo si Jennifer sa tapat ng gate ng apartment. Pinagmamasdan niya ang labas ng apartment kung saan nakatira ang nanay niya. Akmang kakatok na sana siya sa gate, pero bigla siyang natigilan. Bigla siyang nagkaroon ng takot sa maaaring mangyari kapag nagkita sila ng kanyang ina. Naramdaman niya biglang tila hindi pa siya handa sa tagpong yon. Bumaba ang kamay ni Jennifer at nagdesisyon siya na sa ibang araw na lang niya yung gagawin. Hindi ko kaya. Hindi pa sa ngayon. Bulong ni Jennifer sa sarili. Aalis na sana si Jennifer nang biglang bumukas ang pinto na nasa gitna ng 3 apartment unit. Mula roon ay lumabas ang isang may edad na babae na may bitbit na isang plastik na timba na puno ng basang damit. Basa rin ang laylayan ng duster nito. Nanlamig ng gusto si Jennifer nang mapagtanto na ang babaeng yon ay walang iba kundi si Laura, ang kanyang ina. Nanlambot ang mga tuhod niya at hindi niya nagawang igalaw ang kanyang mga paa. Hanggang sa napansin siya ng babae. Natigilan ito at nagtama ang kanilang mga mata. Kinabahan si Jennifer dahil baka makilala siya nito. Naglakad palapit si Laura sa kanya pero hindi nito binuksan ang gate. May hinahanap ka ba, Ineng? May kailangan ka ba? Tanong ni Laura sabay ngiti. Hindi nakasagot si Jennifer. Muling bumalik sa kanya ang alaala nung bata pa siya. Naalala niya kung paano siya nito ipinaampon na para bang isa lamang siyang tuta. Gusto niyang magalit. Gusto niyang sumigaw. Pero ramdam niya pa rin ang pagkasabik sa dibdib niya. Ineng, ayos ka lang ba? Kanina ka pa nakatulala. May kailangan ka ba? Untag ni Laura kay Jennifer. Napakurap si Jennifer at isang pilit na ngiti ang pinakawalan niya. Ano po? Naghahanap po ako ng mauupahan na apartment. Meron po bang bakante rito? Tanong ni Jennifer habang pilit na pinapakalma ang sarili. Ay, pasensya na. Puno na dito eh. Doon sa may una-unahan, meron pa yatang bakante doon. Magtanong ka na lang doon ha. Tugon ni Laura habang inilalapag ang timba sa lupa. Ganun po ba? Sige po, salamat na lang po. Sabi ni Jennifer.
Tatalikod na sana siya pero biglang dumating si Andrea na may soft drinks na nakalagay sa plastic na may straw. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Laura pero bago pa ito may masabi ay mabilis niyang tinakpan ang bibig nito. Malalaki ang mga hakbang na hinila ni Jennifer si Andrea palayo sa lugar na yon. Pagkasakay ni na Jennifer at Andrea sa kotse, ay impit na napatili si Jennifer sabay sabunod sa sariling buhok habang nakayuko. Malakas niyang inihampas ang dalawang kamay sa manibela. Doon niya ibinuhos ang inis niya sa sarili dahil hindi niya nagawang sabihin kay Laura kung sino siya. Ano bang nangyari kanina? Bakit mo ko hinila palayo dun? Nagkausap na ba kayo? Magkakasunod na tanong ni Andrea. Umiling si Jennifer at tumingin siya kay Andrea. Nasa harapan ko na siya pero ewan ko. Bigla akong nanghina. Parang naubos lahat ng lakas ko. Hindi ko nagawang sabihin sa kanya na ako ang anak niya. Napapailing na tugon ni Jennifer. Sayang naman, Miss Jennifer. Sayang yung pagpunta natin dito. Ani Andrea. Hindi ko pa pala kaya. Bigla akong natakot kanina. Hindi pa ako handa na tumayo sa harap niya at sabihin ako ang anak na iniwan niya. Na ako yung batang pinamigay niya noon. Malungkot na saad ni Jennifer habang nakatulala. Pero wala ka namang dapat ikatakot. Sigurado ako matutuwa ang nanay mo kapag nalaman niya na isa ka ng sikat na designer na pinagkakaguluhan sa Europe. For sure, ipagmamalaki ka niya ng sobra. Tura ni Andrea. Hindi yun ang ikinakatakot ko, Andrea. Hindi ko nga rin maintindihan eh. Galit ako sa kanya. Galit ako kasi iniwan niya ako. Pero gusto ko siyang makasama. Gusto kong marinig ulit ang boses niya. Gusto ko siyang yakapin. Ang gulo. Sobrang gulo ng nararamdaman ko. Hindi pa ako handa na makasama siya bilang ako. Bilang anak niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Jennifer. Hindi niya inasahang magiging ganun ang senaryo sa muling pagkikita nila ni Laura. Biglang natahimik si Andrea. Tumingin ito kay Jennifer na para bang may biglang pumasok na ideya sa utak nito. Hindi nagtagal ay isang malaking ngiti ang sumilay sa labi nito. Napakunot ang noo ni Jennifer. Oh, bakit nakangiti ka dyan? Nagtatakang tanong niya. May naisip ako dahil sa sinabi mo. Kung hindi mo pa kaya makilala ka ng nanay mo bilang anak niya, di baka kaya mong makilala ka niya bilang ibang tao. Tugon ni Andrea. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Jennifer. Okay, explain ko lang ha. Ganito kasi ang naisip ko. Magpakilala ka sa kanya bilang ibang tao. Basta hindi pa bilang anak niya. Sa ganung paraan, makakasama mo siya nang hindi niya nalalaman na ikaw ang anak niya. Ano sa tingin mo? Good idea ba or bad idea? Muling napangiti si Andrea at hindi nito inalis ang tingin sa kanya na para bang sobra itong excited na malaman ang sagot niya. Pinag-isipan ng maigi ni Jennifer ang ideyang yon ni Andrea. Napagtanto niya na meron itong punto. Sige, payag akong gawin yan. Saka, naalala ko na nagtatrabaho si Mama bilang mananahe, di ba? Pwede ako mag-apply doon bilang mananahe para maging magkatrabaho kami. Ano sa tingin mo? Ikaw magiging mananahe? Miss Jennifer, isa kang sikat na designer ngayon. Parang hindi na bagay sa'yo. Iling ni Andrea. Wala namang masama sa pagiging mananahe. Kung mag-a-apply ako doon bilang designer, baka naman may makakilala agad sa akin, di ba? Tura ni Jennifer. Sa bagay, may point ka rin naman. Ani Andrea. Salamat sa ideya mo, Andrea. Iba ka talagang mag-isip. Saka kanina, hindi naman niya ako nakilala na ako ang anak niya eh. Kaya sigurado ko na magtatagumpay ang pagpapanggap kong ito. Saka ako na lang sasabihin sa kanya na ako ang anak niya kapag handa na ako. Ani Jennifer sabay ngiti. Sa tulong ng koneksyon ni Andrea, ay agad na ipinagawa ni Jennifer ang mga peking dokumento niya sa isang taong sanay na sa ganong klaseng transaksyon. Gusto niyang maging maayos at mukhang totoo ang lahat mula sa resume, barangay clearance,
NBI clearance hanggang sa kanyang ID. Pinili niyang gamitin ang pangalang Jenny de Guzman. Magpapanggap siya na galing siya sa probinsya ng Quezon na may karanasan sa paggawa ng mga kasuotan sa isang maliit na butik. Matapos ang 2 araw, ay nagtungo na si Jennifer sa Sastre Luna na pagmamay-ari ni Logan Oitinco bilang isang aplikante. Simpleng damit lang ang suot niya. Hindi naging mahirap ang proseso ng kanyang pag-a-apply. Pagkatapos ng maikling interview at ilang tanong sa kanyang karanasan, ay natanggap na siya bilang isa sa mga bagong mananahi ng Sastre Luna. Dumating na ang unang araw ni Jennifer sa Sastre Luna. Nang magsimula na siyang magtrabaho, ay hindi niya magawang ituon ang buong atensyon sa kanyang ginagawa dahil ilang mesa lang ang pagitan nila ng nanay niyang si Laura. Hindi siya mapakali habang palihim siyang tumitingin sa direksyon nito. Pinagmasdan niya ang bawat kilos nito. Hindi niya maitatanggi sa sarili na hindi siya makapaniwalang makalipas ang ilang taon ay abot kamay na niya ito. Biglang bumukas ang pinto ng working area. Isang babaeng naka-heels at may hawak na clipboard ang tumayo sa gitna na kung tingnan sila ay para bang pagmamay-ari sila nito. Maganda ang babae, medyo matangkad ito at may balingkinitang pangangatawan. Bakit may naririnig akong nagkukwentuhan dito, ha? Oras ng trabaho pero puro tsismisan ang inuuna ninyo. Mataray na sigaw ng babae. Luminga ang babae at huminto ang mata nito kay Laura. Naniningkit ang mga matang lumapit ito sa nanay ni Jennifer. Ikaw, Laura, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayoko ng kulubot sa tahi ng gown? Anong ginawa mo kahapon, ha? Nagmadali ka na naman. Bulyaw ng babae kay Laura. Pasensya na, Ma'am Gretchen. Na-late ako sa pag-press kaya hindi ko na po natutukan ng gusto yung ginagawa ko kahapon. Mahinang sagot ni Laura na may halong hiya sa boses. May naramdamang kirot sa dibdib si Jennifer. Gusto niyang tumayo at sabihin sa babaeng yon na wag nitong sigawan ng nanay niya. Pero nanatili siyang nakaupo. Alam niya na kapag ginawa niya yon ay mapupurnada agad ang kanyang pagpapanggap. Maya-maya ay napatingin si Gretchen kay Jennifer at lumapit ito sa kanya habang nakataas ang isang kilay. Ikaw ba si Jenny? Yung bagong mananahe? Tanong ni Gretchen sa kanya. Ako nga, Ma'am Gretchen. Sagot ni Jennifer. Mabuti naman at alam mo na ang pangalan ko. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ako ang pinakamagaling na designer dito sa Sastre Luna, kaya susundin niyo rin ang lahat ng sasabihin at iuutos ko. Kung gusto mong magtagal dito, tandaan mo itong mga sasabihin ko. Ayoko ng late, ayoko ng mahilig mga tuwiran, at higit sa lahat, ayoko ng palpak sa trabaho. Malinaw ba? Ani Gretchen sa mataas na boses. Malinaw, Ma'am Gretchen. Maikling sagot ni Jennifer. Ngumuso si Gretchen at saka ito tumalikod. Kahit paano ay nakahinga na ng maluwag si Jennifer nang lumabas na ang babae. Muli niyang sinulyapan si Laura at nahuli niya itong nakatingin sa kanya. Ngumiti ito ng matipid sa kanya at saka nito binalikan ang ginagawa. Pagsapit ng break time ay isa-isa nang nagsitayuan ang mga mananahi dala ang kani-kanilang baon at tumuloy sa maliit na kitchen ng Sastre Luna. Sumunod si Jennifer doon na dala ang kanyang baon na grilled chicken, buttered veggies at kanin. Pagpasok niya sa loob ng kitchen, ay agad niyang napansin na wala roon si Laura. Nagtaka siya kaya naisipan niyang hanapin ang kanyang ina. Umabot na siya sa labas at doon niya nakita si Laurang nakaupo sa isang lumang bangko sa ilalim ng puno. Nakatalikod dito sa kanya at tahimik na kumakain. Hindi na nagdalawang isip si Jennifer na lapitan ito at nakita niya na 2 piraso ng pritong galunggong ang ulam nito. Bumigat ang dibdib ni Jennifer. May lungkot at awa siyang naramdaman para kay Laura. Pakiramdam niya kasi ay wala itong kaibigan, kaya wala itong kasamang kumain. Huminga muna ng malalim si Jennifer bago siya nagsalita. Hi, pwede po bang makiupo? Tanong niya. Napalingon si Laura at bahagyang ngumiti. Oo naman. Ikaw yung bagong mananahe, di ba? Opo, ako po si Jenny. Sagot ni Jennifer sabay ngiti.
Ako naman si Laura. Pero pwede mo akong tawagin na Nanay Laura kasi yun ang tawag nila sa akin dito. Teka, natatandaan kita. Ikaw yung naghahanap ng mauupahan nung isang araw, tama? O ano, may nahanap ka na ba? Tanong sa kanya ni Laura. Opo, meron na po. Oo nga po pala. Share po tayo sa baon ko. Medyo marami po ito at hindi ko ito mauubos. Alok ni Jennifer. Tila nahihiyang umiling si Laura. Ay nako, wag na. May pagkain naman ako, salamat na lang. Tanggi nito. Sige na po, sayang din po kasi ito kasi hindi ko ito mauubos. Ani Jennifer sabay alok ng isang piraso ng manok at kaunting gulay. Dahil sa pamimilit ni Jennifer, ay wala nang nagawa si Laura kundi tanggapin ang pagkain niya. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa dalawa habang pinagsasaluhan nila ang baong nilang pagkain. Makalipas ang ilang sandali ay muling nagsalita si Laura. Nasampulan ka pala agad ni Ma'am Gretchen kanina. Mag-ingat ka sa kanya, Jenny. Kaya nga po, medyo masungit nga po siya. Ani Jennifer sabay tawa ng mahina. Malapit kasi si Ma'am Gretchen kay Sir Logan. Kaya kahit anong sabihin niya, huwag kang sasagot. Kahit paminsan sobra na, tiisin mo na lang. Maraming nawalan ng trabaho dahil lang sinagot si Ma'am Gretchen. Paalala ni Laura sa kanya. Tatandaan ko po yung mga sinabi niyo, Nanay Laura. Kahit mahirap sa akin na magpigil na huwag sumagot lalo na kapag alam kong tama ako. Ani Jennifer sabay tawa ng mahina. Nagpatuloy silang dalawa sa pagkain at napansin ni Jennifer na halos hindi ginagalaw ni Laura ang grilled chicken na ibinigay niya rito. Mas kinakain nito ang pritong galunggong na baon nito. Paborito niyo po ba talaga ang galunggong? Kaswal na tanong ni Jennifer kay Laura. Napangiti si Laura. Sa paraan ng pagngiti nito ay para bang may isang masayang memorya itong naalala. Oo, paborito ko ito. Pero alam mo ba kung sino ang talagang may paborito nito? Tanong nito. Sino po? Nagsimulang mag-init ang gilid ng mga mata ni Jennifer dahil nagkaroon siya ng hinala sa isasagot ni Laura sa tanong niyang yon. Yung nag-iisa kong anak. Paborito ito ng anak kong babae lalo na kapag tostado tapos may sawsawang toyo na may kalamansi. Naku, nakakarami yun ng kain kapag ganitong ulam namin noon. Masayang tugon ni Laura. Sandaling natahimik si Jennifer. May kung anong kirotang dumaan sa puso niya kasabay ng bigla ang pagbalik ng alaala kung saan masaya silang kumakain noon ng nanay niya nung bata pa siya at ang ulam nila ay ang tostadong pritong galunggong. Mabilis siyang umiwas ng tingin at baka mahalata ni Laura ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Kaya lang, hindi ako nakapagdala ng sausawan ngayon. Wala kasi ako magandang lalagyan. Natatapon lagi. Natatawang dagdag ni Laura. Ano po pala? Babalik na po ako sa loob. Medyo mainit po pala rito, no? Pagpapaalam ni Jennifer. Alam niyang kailangan niya nang umalis doon bago pa tuluyang tumulo ang kanyang mga luha. Oo nga, mainit talaga dito. Lalo na kapag ganitong oras. Salamat pala sa ibinigay mong ulam sa akin, ha? Ani Laura sabay ngiti. Hindi na nakasagot si Jennifer. Ramdam niyang unti-unti nang naiipon ang luha sa kanyang mga mata. Mabilis siyang tumayo matapos kunin ang kanyang pagkain at walang lingon-likod siyang naglakad palayo kay Laura. Nagmamadali at malalaki ang mga hakbang ni Jennifer nang pumasok siya sa Sastreluna. Bahagya siyang nakayuko dahil nais niyang walang makakita ng luhang nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa pagliko niya sa hallway papunta sa working area ay bigla siyang nabangga ng isang babae. Pag-angat ng mukha niya ay nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang si Gretchen yun. Sa kasamaang palad ay tumapon sa damit nito ang ulam niya at nag-iwan yun ng mantsa. "Anong ginawa mo?" Sigaw ni Gretchen sabay sabunot sa buhok ni Jennifer at malakas pa siya nitong sinampal sa kaliwang pisngi. Nagulat si Jennifer sa ginawang pananakit ni Gretchen sa kanya.
May ilang empleyado ang napatingin sa kanila pero wala kahit isang pumagitna o ipinagtanggol man lang si Jennifer. Napahawak siya sa pisnging sinampal ni Gretchen. Bago ka pa lang dito, gumagawa ka na agad ng kapalpakan. Probinsyana ka nga talaga. Hindi mo ba alam kung magkano itong damit ko? Kahit magtrabaho ka ng 1 taon, hindi mo ito mabibili. Patuloy na sigaw ni Gretchen habang dinuduro si Jennifer. Humigpit ang pagkakahawak ni Jennifer sa plastic. Pasensya na, pero hindi ko naman sinasadya. Mahinang sagot ni Jennifer habang pilit na pinapanatili ang kalmadong tono ng kanyang boses. Pero mas lalong nag-alab ang galit ni Gretchen sa sinabi niyang yon. Sinasagot mo pa ako? Sinadya mo man o hindi, wala akong pakialam. Dinumihan mo na ang damit ko! Sigaw nito. Akmang sasampalin na naman sana siya ni Gretchen, pero biglang dumating si Laura at iniharang nito ang sarili kay Jennifer. Imbis na siyang masampal ni Gretchen, ay sa pisngi ni Laura dumapo ang palad nito na labis na ikinagimbal ni Jennifer. Ma'am Gretchen, tama na. Ani Laura habang nangingilid ang mga luha. Ano bang pakialam mo, Laura? Ha? Wala ka nga silbi dito tapos pakialamera ka pa? Diyan na nga kayo! Magsama kayo! Tutal parehas kayo mga walang pinag-aralan! Galit na sabi ni Gretchen. Tumalikod na ito at malalaki ang mga hakbang na naglakad palayo. Naiwan sina Jennifer at Laura na parehong hindi makapagsalita agad. Pigil ang luha ni Jennifer habang nakayuko. Ayos ka lang, Jenny? Mahinang tanong ni Laura. Dahan-dahang tumango si Jennifer kahit nangingilid ang luha niya. Ayos lang po. Lilinisin ko na lang po itong kalat ko dito. Aniya at agad siyang yumukod upang linisin ang tumapo niyang pagkain sa sahig. Tahimik na pinanood siya ni Laura habang hawak pa rin ang pisngi nitong namumula sa sampal. Matapos ang maghapon na pagtatrabaho, ay lumabas na si Jennifer ng Sastreluna. Nagtungo siya sa tabi ng kalsada para maghintay ng jeep para makauwi na siya sa isang maliit na apartment kung saan siya pansamantalang nakatira upang mapanindigan ang kanyang pagpapanggap. Habang nakatayo si Jennifer sa gilid ng kalsada, ay napabuntong hininga siya. Ilang jeep na ang dumaan pero wala siyang pinara. Mabigat pa rin sa dibdib niya ang mga nangyari sa buong araw. Lalo na ang eksena nila kanina nila Gretchen. Napapitlag si Jennifer nang biglang tumabi sa kanya si Laura na may ngiti sa labi. Namumula pa rin ang pisngi nito. Lumambot ang mukha niya at may awa niya itong tiningnan. Nakalimutan ko po palang magpasalamat sa inyo kanina. Salamat po kasi ipinagtanggol niyo ako kanina kay Ma'am Gretchen. Pero hindi niyo na po dapat ginawa yun. Baka kayo pa ang mapahamak dahil sa akin. Baka mawalan po kayo ng trabaho. Tura ni Jennifer. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung bakit ko yun ginawa. Hindi ba ako nagsasabi sa iyo na iwasan si Ma'am Gretchen? Pero nang nakita ko na sasampalin ka niya, kusa nang gumalaw ang katawan ko at wala akong ibang inisip kundi ang protektahan ka. Ani Laura sabay tawa ng mahina. Natahimik si Jennifer. Alam niya na kaya yun naramdaman ni Laura ay dahil alam ng puso nito na anak siya nito. Mag-ingat ka na lang sa kanya, Jenny, ha? Mahirap siyang kalaban. Dagdag pa ni Laura. Tumango si Jennifer. Mukhang yan na nga lang po ang dapat kong gawin. Pero hindi po yata tama na ginagamit niya ang koneksyon at posisyon niya para lang apihin ang mga tulad natin. Katwira ni Jennifer. Hindi nga talaga tama. Pero gano'n naman yata talaga ang kalakaran dito sa mundo. Kapag mababa ka, may mga nasa taas na mas lalo kang ibababa. Saad ni Laura. Isang jeep ang pinara ni Laura. Nagpaalam na ito kay Jennifer. Nang sumakay na si Laura ay sinundan ng tingin ni Jennifer ang papalayong jeep. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya. Napagtanto niyang hindi maganda ang kalagayan ng nanay niya sa Sastreluna. Sinabi niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para protektahan ito. Habang wala pa siyang lakas ng loob na magpakilala kung sino siya, ay magiging kaibigan muna siya nito. Sa mga sumunod na araw,
ay pinilit ni Jennifer na manatiling tahimik sa trabaho at umiwas na rin kay Gretchen. Hindi dahil sa takot siya, kundi dahil ayaw niya nang madagdagan pa ang gulo sa pagitan nilang dalawa. Alam niyang kahit kaunting pagkakamali lang ay pwedeng gamitin ni Gretchen para tuluyang paalisin siya sa Sastre Luna. Unti-unti ring lumalalim ang samahan nila Jennifer at Laura. Palagi na lang silang sabay na kumakain kapag break time. Sa kabilang banda, tila naging target si Jennifer ng ilan sa mga empleyadong malapit kay Gretchen. Kapag dumarating siya sa umaga, ay ramdam niya na may ilang pares ng mata ang nakasunod sa kanya. May mga pabulong na tumatawa at may pasaring na komento tungkol sa kanyang pananamit o sa pagiging probinsyana niya. Pero hindi siya nagpatinag. Tahimik lang siyang nagtrabaho at mas pinili niyang wag patulan ng anumang pambubuli sa kanya. Para kay Jennifer, ang bawat araw ay tila isang mahigpit na pagtitimpi. Sa pagitan ng pananahimik at pagtitiis, alam niyang may mas mahalaga siyang dahilan kung bakit siya naroon. Ang mapalapit sa ina at maprotektahan ito kahit hindi pa nito alam kung sino talaga siya. Isang umaga, tahimik na nagtatrabaho si Jennifer sa Sastre Luna kasama ang iba pang mga mananahi. Meron silang tinatapos na napakaraming gown para sa isang kasal. Maingat na tinatahi ni Jennifer ang laylayan ng isang bestidang kulay ivory. Wala siyang iniisip kundi ang matapos yun ng maayos para hindi siya mapagalitan ni Gretchen. Biglang bumukas ang pinto ng working area at lahat ng mananahi ay napatingin doon. Nakita nila si Gretchen na may kasamang matangkad at mestisong lalaking naka-designer shades at suot ang isang floral blazer. Sabay-sabay na bumati ang lahat at tinawag ng mga ito ang lalaki na Sir Logan. Kapansin-pansin ang pilantik ng mga daliri nito. Napagtanto ni Jennifer na yun ang boss nila sa Sastre Luna. Kumaway si Sir Logan sa lahat. Hello everyone, namiss ko kayong lahat. Grabe, 1 week lang akong nawala pero parang 1 taon na sa feeling ko. Gretchen, kumusta naman ang Sastre Luna habang wala ako? Tanong ni Sir Logan habang naglalakad sa gitna ng mga lamesa. Okay naman sir. Kahit designer mo ko rito, feeling ko naging supervisor na rin ako. Ako na ang nag-aasikaso ng mga problema habang wala ka sir. Ani Gretchen sabay tawa. Thank you, Gretchen. I really appreciate your effort. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko without you. Tura ni Sir Logan sabay tapik sa balikat ni Gretchen. Nagpatuloy sa paglalakad si Sir Logan habang hindi umaalis si Gretchen sa tabi nito. Bawat mananahi ay tinitingnan nito hanggang sa huminto ito sa lamesa ni Jennifer. Matama nitong tiningnan ang ginagawa niya. Oh, bakit parang iba ang tahi mo, iha? Tanong ni Sir Logan kay Jennifer na nakakunot ang noo nito. Bago pa makasagot si Jennifer ay agad nang sumabat si Gretchen. Sir, pasensya na po. Hindi po kasi marunong sumunod diyang si Jenny. Irap ni Gretchen. Bago ka ba, iha? Tanong ni Sir Logan kay Jennifer. Tumango si Jennifer. Opo, Sir Logan. Bago lang po ako rito. Tumango si Sir Logan habang nakatitig sa ginagawa ni Jennifer. Pero wait lang, Gretchen. Hindi ako galit, ha? Naa-amaze nga ako eh. Parang mas pulido ang tahi niya. Ang ganda ng linya, ha? Iba siya. Mas lalong tumutok ang mata ni Sir Logan sa ginagawa ni Jennifer. Explain mo nga sa akin, iha. Anong teknik ang ginagawa mo? Dagdag na tanong ni Sir Logan. Nagpaliwanag si Jennifer ng maayos. Ipinaliwanag niya ang pagkuha niya ng inspirasyon mula sa isang teknik na natutunan niya noon sa kakilala niyang mahusay na mananahi. OMG! That's genius! I love it! Keep doing that, ha? Gusto ko yung originality mo! Puri ni Sir Logan kay Jennifer habang nakangiti. Salamat po, Sir Logan. Sagot ni Jennifer at hindi na rin niya napigilan ng mapangiti. Nang sulyapan ni Jennifer si Gretchen, ay nakita niyang nakasimangot ito habang nakataas ang isang kilay.
Naramdaman niya na hindi nito nagustuhan ang pagpuri na yun ng boss nila sa kanya. Ngunit wala siyang pakialam sa reaksyon na yun ni Gretchen. Ang importante sa kanya ay magawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Pagsapit ng break time, gaya ng nakasanayan ay magkasabay na nagtungo sina Jennifer at Laura sa likod ng gusali ng Sastre Luna. Naupo sila sa upuang nasa ilalim ng isang puno. Inilabas na ni Jennifer ang lunchbox niya at ganon din si Laura. Nang makita niyang pritong galunggong na naman ang ulam ni Laura ay napangiti siya. Wow, pritong galunggong na naman po pala ang ulam nyo. Bulalas ni Jennifer. Ito kasi ang pinakamura eh. Ani Laura. Mura pero masarap naman po. Tura ni Jennifer. Kumuha ka. Medyo marami naman ito at alam kong paborito mo na rin ito. Alok ni Laura sa kanya. Nagpasalamat si Jennifer at agad kumuha ng isang pirasong galunggong. Kinagat niya ang malutong na ulo ng isda at ninamnam yun ng gusto. Wala po kayong dalang toyo at kalamansi? Tanong ni Jennifer. Umiling si Laura at sumagot na may ngiti. Wala pa rin. Nag-iipon pa ako ng pambili ng magandang baonan na hindi natatapon ng sabaw o sausawan. Lumang lalagyan ng ice cream lang kasi ang meron ako. May awang humaplos sa puso ni Jennifer sa narinig. Pero masarap pa rin naman po kahit walang sausawan. Aniya, tahimik na silang kumain. Binigyan din ni Jennifer si Laura ng ulam niyang adobong baboy na may kasamang nilagang itlog. Maya-maya ay napansin ni Jennifer na nakatitig sa kanya si Laura habang nakangiti ito. Ngunit sa kabila ng ngiti nito sa labi, ay nabanaag niya ang lungkot sa mga mata nito. Bakit po, Nanay Laura? May dumi po ba ako sa mukha? Tanong ni Jennifer. Wala naman. Naalala ko lang kasi ang anak ko dahil sa'yo. Kaedad mo lang siguro siya tapos medyo magkapangalan pa kayo kasi Jenny ang pangalan mo. Ang anak ko naman ay Jennifer. Tugon ni Laura. Bahagyang natigilan si Jennifer pero hindi niya pinahalata na apektado siya sa sinabi nito. Nasa na po pala ang anak nyo? Tanong niya. Sa totoo lang, hindi ko na alam. Ipinamigay ko siya nung bata pa lang siya. Hindi ko kasi gustong madamay siya sa hirap ng buhay ko. Ayoko siyang magutom kasi nung panahon na yon sobrang lugmok ako. Napakasama ko nga yatang nanay kasi nagawa kong ipamigay ang sarili kong anak. Ang iniisip ko na lang ay naging maganda ang buhay niya kasi hindi siya lumaki sa akin. Umiling si Laura sabay buntong hininga. Sigurado po ba kayo na hindi rin siya naghirap nung ipinamigay niyo siya? Hindi na napigilan ni Jennifer na itanong ang bagay na yon. Hindi ko alam. Pero sana naging maganda ang buhay niya sa mag-asawa na yun. Yun kasi ang dasal ko araw-araw. Tugon ni Laura. May matinding kirot na naramdaman si Jennifer. Gusto niyang sabihin na hindi naging maganda ang kalagayan niya sa mag-asawa na yun dahil ginawa siyang alipin ng mga yun. Gusto niyang sabihin na noong dalagita pa siya ay naglayas siya dahil hirap na siya doon at ilang buwan siyang nanirahan sa lansangan. Pero pinigilan niya ang sariling sabihin yun kay Laura. Nang sandaling yun kasi ay hindi pa rin siya handang magpakilala sa nanay niya kung sino ba talaga siya. Ipinagpatuloy na lang ng dalawa ang pagkain. Medyo nagmadali na sila sapagkat ilang minuto na lang ay matatapos na ang kanilang break time. Hanggang sa biglang dumating si Gretchen at napansin agad ni Jennifer ang galit sa mukha nito. Walang sabi-sabing tinabig ni Gretchen ang lunchbox ni Jennifer na naging sanhi para matapon sa semento ang pagkain niya. Nanlaki ang mga mata ni Jennifer. Anong problema mo? Wala naman akong ginagawa masama sa'yo Angal niya sabay tayo. Tumayo rin si Laura. Agad itong pumagitna sa kanilang dalawa. Ma'am, wag naman. Nananahimik kami rito ni Jenny. Awat ni Laura. Huwag kang makialam dito, Laura. Duro ni Gretchen kay Laura sabay tingin ng masama kay Jennifer. At ikaw naman, Jenny. Pasikat ka masyado kanina kay Sir Logan. Sa susunod na magpasikat ka ulit,
Hindi mo na magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Talaga? Bakit? Anong gagawin mo? Aalisin mo ako sa trabaho? Subukan mo lang, Gretchen. Magsusumbong ako sa dole. Pananakot ni Jennifer. Isang nakakalokong pagtawa ang pinakawala ni Gretchen. Kahit sa presidente ka pa ng Pilipinas magsumbong, hindi ako natatakot. Akala mo ba may laban ka? Dikit ako kay Sir Logan. At ikaw, isa ka lang hamak na probinsyana na pilit sinisiksik ang sarili dito sa Maynila. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na rito. Bumalik ka sa probinsya nyo at magtanim ka na lang ng kamote. Pangiinsulto ni Gretchen. Bakit? Sa'yo ba ang lugar na to para utusan mo akong umalis? Mananatili ako rito sa ayaw mo man o sa gusto mo. Buong tapang na sagot ni Jennifer. Hindi pa tayo tapos, Jenny. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Ani Gretchen at matapos yon ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Nang wala na si Gretchen, ay nag-aalalang hinawakan ni Laura ang mga kamay ni Jennifer. Hindi mo na dapat siya sinagot. Sigurado ko na kung hindi ka man niya aalisin dito, gaganti yun sa'yo sa ibang paraan. May pag-aalalang wika ni Laura. Huwag po kayong mag-alala, Nanay Laura. Hindi po ako natatakot sa kanya. Kung ang iba'y pumapayag na api-apihin niya, ibahin niya ako. Kung kinakailangan kong lumaban, lalaban ako. Mariing sambit ni Jennifer. Isang umaga, dahil walang pasok sa trabaho ay naisipan ni Jennifer na maglinis sa kanyang tinutuluyang apartment. Hindi naman siya nahihirapang maglinis doon dahil hindi yun malaki at kakaunti lang ang gamit. Habang abala sa ginagawa, ay napahinto siya nang makarinig siya ng mahinang katok sa pinto. Iniwanan niya muna ang ginagawa at binuksan niya ang pinto. Sa pagbukas ni Jennifer, ay bumungad sa kanya si Andrea na may dalang isang paper bag. Nang makapasok ito ay luminga ito sa paligid at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Miss Jennifer, sobrang liit naman itong apartment na kinuha mo. Bulalas ni Andrea. Ano ka ba? Okay lang to. Saka ito lang kasi ang nakita ko may bakante. Saka nung bata pa ako, mas maliit pa rito yung bahay namin sa probinsya. Tugon niya habang itinatabi ang mga gamit niya sa paglilinis. Umupo si Andrea sa gilid ng kama at tiningnan muli ang paligid. Tumabi naman si Jennifer dito. Kailan pala matatapos ang pagpapanggap mo? Kailan mo balak sabihin sa nanay mo ang totoo? Diretsong tanong ni Andrea. Hindi ko pa alam. Wala pa akong lakas ng loob na umamin sa kanya eh. Kasi tinatansya ko pa kung anong mararamdaman niya. Pero ang sigurado ko, wala na akong galit sa kanya. Tugon ni Jennifer sabay ngiti. Talaga? Hindi makapaniwalang tura ni Andrea. Oo, ngayon ko lang talaga naintindihan na hindi siya makasarili. Yung pagpapaampun niya sa akin, isa pala yung malaking sakripisyo para sa kanya. Kasi naramdaman ko habang kausap ko siya na labag sa loob niyang gawin yon. Pero ginawa niya kasi gusto niyang ilayo ako sa hirap. Hindi naman niya kasalanan kung napunta ako sa mag-asawang yun na ginawa lang akong alila. Puno ng pangunawa na tura ni Jennifer. Inabot ni Andrea ang isang kamay ni Jennifer at masuyo yung pinisil. Mabuti naman at na-realize mo na yan. Ang kailangan mo na lang, lakas ng loob para aminin sa kanya ang totoo. Pero Miss Jennifer, malapit ng opening ng bagong branch ng Jenny. Anong plano mo? Tanong ni Andrea. Ipagpapaliban ko muna ang pagbubukas nun. Gusto ko sa araw ng opening, kasama ko si Mama. Gusto kong iparamdam sa kanyang tagumpay na bunga ng lahat ng pinagdaanan ko. Gusto ko na makita niya na hindi na sayang ang pagpapaampun niya sa akin. Tugon ni Jennifer. Isang matamis na ngiti ang pinakawala ni Andrea. Maya-maya ay napatampal si Andrea sa noo at agad nitong kinuha ang paper bag na dala nito. Munti ko pa makalimutan, ito na nga pala yung pinabili mong lunchbox. Gaya ng sinabi mo, airtight ang binili ko para hindi matatapon kahit may sabaw. Wika ni Andrea sabay abot ng paper bag kay Jennifer. Agad namang tinanggap ni Jennifer yun. Ay, thank you Andrea. Masigla niyang sabi.
Pero teka, akala ko may lunchbox ka pa. Ba't ka nagpabili ng bago? Nagtatakang tanong ni Andrea. Hindi ito para sa akin. Para to kay Mama. Tugon ni Jennifer. May sayang bumangon sa puso ni Jennifer. Alam niya na sa simpleng regalo na yon ay sobrang matutuwa si Laura. Awang-awa na kasi siya rito dahil sa lumang lalagyan lang ng ice cream nito nilalagay ang baon. Kahit man lang sa simpleng paraan ay mapagaan niya ang buhay nito at mapasaya na rin niya ang kanyang ina. Kinabukasan, pagpasok ni Jennifer sa locker area ay agad niyang hinanap si Laura. Nakita niya itong inaayos ang buhok nito at hindi na siya nagdalawang isip ang lapitan ito. Nanay Laura, para po ito sa inyo. Regalo ko po sa inyo. Ani Jennifer sabay abot ng paper bag. Hindi muna yun tinanggap ni Laura. Regalo? Hindi ko pa naman birthday Nagtataka nitong sambit. Tuwing birthday lang po ba dapat magregalo? Sige na po, kunin nyo na. Ani Jennifer. Kinuha ni Laura ang paper bag at binuksan nito yon habang nakakunot ang noo. Nang silipin nito ang loob ay napanganga ito. Inilabas nito ang bagong lunchbox mula roon. Diyos ko, Jenny, bakit naman nag-abala ka pang bilhan ako nito? Para ba talaga sa akin to? Hindi makapaniwalang wika ni Laura. Para po talaga sa inyo yan. Hindi po ba ang sabi niyo sa akin, nag-iipon kayo ng pambili ng bagong baunan? Ngayon, hindi niyo na po kailangan bumili. Yung perang iniipon niyo, gamitin niyo na lang po sa ibang bagay. Tura ni Jennifer. Namamanghang tinignan ni Laura ang lunchbox. Bakas pa rin sa mukha nito ang pagkabigla sa regalo na yon ni Jennifer. Ang ganda naman ito. Saka mukhang mamahalin. Bulalas ni Laura. Binili ko po yan kasi ayoko nang gumagamit kayo ng lalagyan ng ice cream. Tapos, kapag pritong galunggong ang ulam nyo, makakapagdala na rin po kayo ng sausawan na toyo at kalamansi. Nakangiting sambit ni Jennifer. Napangiti si Laura sabay hawak sa dibdib. Ay nako Jenny, ang bait mo talaga. Pero teka, babayaran ko na lang ito sa'yo kahit tulugan. Alam kong mamahalin ito. Nako, wag na po. Isan ka naman po nakakita ng regalo na binabayaran? Ang natatawang sabi ni Jennifer. Sandaling natahimik si Laura. Hinaplos nito ang bagong lunchbox at para bang hindi pa rin ito makapaniwala. Pagkatapos ay tumingin ito kay Jennifer. Ngumiti lang si Jennifer at hindi na nagsalita pa. Sa loob niya ay napakasaya niya dahil naramdaman niya na sa simpleng baunan ay napasaya niya ang kanyang ina. Hindi naging madali kay Jennifer ang mga sumunod na araw. Napansin niyang palaging nakamasid si Gretchen sa kanya na para bang hinihintay nito na magkamali siya sa pagtatahi. Hanggang sa magsimula na itong pagalitan siya sa maliit na pagkakamali lamang. May mga pagkakataon na habang nagtatahi siya ay bigla na lang itong lalapit at sisigawan siya. Sasabihin nito na mali ang pattern niya o hindi maayos ang pagkakatupi ng tela kahit sa totoo lang ay walang kapintasan ang kanyang gawa. May pagkakataon din na hindi na pinagpapahinga ni Gretchen si Jennifer. Sinasadya nito na bigyan siya ng pinakamaraming trabaho kahit wala naman yung kinalaman sa kanyang posisyon doon. Ang iba sa mga kasamahan niya ay palihim na naaawa pero walang may lakas ng loob na magsalita. Ang mga sipsip kay Gretchen sa kabilang banda ay lalo pang nagsasaya sa pagpapahirap na dinaranas ni Jennifer. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik at matatag si Jennifer. Pinipilit niyang huwag ipakita na nahihirapan siya dahil alam niyang mas lalo lang yung ikatutuwa ni Gretchen. Isang hapon, ilang minuto na lang ay tapos na ang oras ng pagtatrabaho ni na Jennifer. May ilan na nagkukwentuhan na lamang dahil tapos na ang kanilang gawain. Habang nililinis ni Jennifer ang mesa niya, ay lumapit si Gretchen sa kanya. Sa klase ng tingin nito, ay nakaramdam agad siya ng hindi maganda. Jenny, hindi ka muna makakauwi. May mga ipapatahi pa ako sa'yo. Siguruhin mong matatapos mo ang lahat ng yon. Hindi ka pwedeng umuwi hanggat hindi mo natatapos yon.
Utos ni Gretchen at isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa labi nito. Matapos yon ay itinuro ni Gretchen ang isang plastik na mga kailangan niyang tahiin at ipinaliwanag nito ang dapat niyang gawin. Napatingin si Jennifer sa malaking tumpok na mga telang nakalagay sa isang sulok. Alam niyang nais na naman siyang pahirapan ni Gretchen, ngunit hindi niya nais makita nitong apektado siya sa mga pagpapahirap nito. Naniniwala siyang sa oras na makita ni Gretchen baliwala sa kanya mga pinagagawa nito sa kanya ay mapapagod din ito. Hindi na tumanggi si Jennifer at kahit oras na sana ng uwian ay tinanggap pa rin niya ang utos ni Gretchen. Maya-maya ay isa-isa nang umalis sa mga kasama ni Jennifer hanggang sa siya na lang ang naiwan sa working area. Sinimulan na agad ni Jennifer ang pagtatahi kahit ang totoo ay nais niya nang umuwi. Masakit na rin kasi ang likod at balikat niya ng sandaling yon. Maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok si Laura. Nagulat ito nang makita nitong naroon pa rin si Jennifer. May pagtataka itong lumapit sa kanya at tiningnan ang ginagawa niya. Kaya pala wala ka pa sa labas, nandito ka pa. Ano ka ba? Tumayo ka na dyan. Bukas mo na tapusin yan. Wika ni Laura. Umiling si Jennifer at ngumiti habang hindi humihinto sa pagtatahi. Hindi po pwede, Nanay Laura eh. Sabi po ni Ma'am Gretchen, hindi po ako pwedeng umuwi nang hindi natatapos ito. Tugon niya. Napabuntong hininga si Laura. Ay naku naman talaga si Ma'am Gretchen. Mahina nitong sabi. Tutulungan na kita para matapos mo na agad yan at makauwi ka na rin. Dugtong ni Laura. Naku, wag na po. Kaya ko po ito. Alam kong pagod na rin po kayo at gusto ko pong makauwi na kayo para makapagpahinga. Tanggi ni Jennifer. Hindi ako makakapayag na mag-isa kang mapagod dito habang yung ibang dapat na responsable sa trabahong ito ay nagpapahinga na. Tutulungan na kita, Jenny. Huwag ka nang tumanggi. Giit ni Laura. Saglit na natahimik si Jennifer bago siya tumango. Hindi niya naiwasan ng mapangiti dahil dama niya ang pagmamalasakit ni Laura sa kanya. Nagpasalamat siya rito at hindi nagtagal ay dalawa na nga silang nagtatahi roon. Sa kabila ng pagod ay napakasaya ng puso ni Jennifer. Hindi pa rin kasi nagbabago ang nanay niya. Palagi pa rin bukas ang puso nito sa pagtulong. Naalala niya nung bata pa siya, kahit kakaunti lang ang meron sila, ay nagbibigay pa rin ito sa mga kapitbahay nilang walang pagkain. Magkaharap ang mesa nila kaya hindi na iwasan ni Jennifer na mapatingin sa kanyang ina. Seryoso at tutok si Laura sa ginagawa. Halatang nais na nitong matapos agad ang ginagawa nila para pareho na silang makauwi agad. Habang abala sa pagtatahi ay biglang nagsalita si Laura. Alam mo ba, Jenny, yung anak kong si Jennifer, mahiling mag-drawing ng mga damit. Gusto niyang maging designer katulad ni Gretchen. Talaga po, ang galing naman po pala niya. Ani Jennifer. Tumango si Laura at bahagyang natawa. Wala kasi akong pambili ng manika niya noon kaya gumagawa siya ng paper doll. Tapos dinadamitan niya ng mga design niya. Magdodrawing siya sa papel tapos ginugupit niya. Masaya na si Jennifer sa ganun. Sana natupad na niya ang pangarap niya na maging fashion designer. Nakangiting pagkukwento ni Laura. Sa tingin ko po, natupad na po ng anak niyo ang pangarap niya. Siguro po isa na siyang fashion designer ngayon. Masiglang wika ni Jennifer. Sana nga, kasi isa yun sa dahilan kung bakit ko siya pinaampo noon. Kasi kung mananatili siya sa akin, hindi siya makakapag-aral ng maayos. Tura naman ni Laura. Nako, ibahin na nga natin ang pinag-uusapan natin at ayokong umiyak ngayon. Natatawang dugtong ni Laura. Nagpalit sila ng paksa at agad na napunta ang usapan nila kay Gretchen. Napansin ko na palagi kang pinapahirapan ni Ma'am Gretchen ah. Gumaganti na siya sa'yo kasi sinagot mo siya nung nakaraan. Ayos ka lang ba? Sambit ni Laura habang naglalagay ng sinulid sa makina. Okay lang po ako. Kahit pahirapan niya ako, hindi po ako susuko. Mahal ko po ang ginagawa ko rito.
Mahal ko ang trabaho ko. Sagot ni Jennifer. Alam mo, Jenny, minsan yung mga taong pinapahirapan, sila pa yung mas malayo ang nararating kasi nasusubok ang tibay nila. Ikaw alam kong matibay ka. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, kayanin mo lang ha. Sumulyap si Laura kay Jennifer at matamis na ngumiti. Nagpatuloy ang kwentuhan ni na Jennifer at Laura hanggang sa hindi nila namalayang nasa huling piraso na sila ng tela na kailangan nilang tahiin. Nang matapos na sila, ay agad na nilang pinatay ang sewing machine at inayos ang kanilang mga natahi. Maya-maya ay magkasabay na silang lumabas at naghintay ng masasakyan ng jeep sa tabi ng kalsada. Madilim na ng oras na yon. Ramdam na ni Jennifer ang pagod, pero nagpapasalamat siya dahil hindi siya pinabayaan ng kanyang ina. Kahit alam niyang hindi nito alam na siya ang anak nito, ay nararamdaman pa rin niya ang pagmamahal at pagmamalasakit nito bilang isang nanay sa anak nito. Isa sa mga nakasanayan na gawin ni Jennifer kapag oras ng pahinga niya sa trabaho ay ang pagguhit sa kanyang notebook ng mga naiisip niyang design ng mga damit. Madalas siyang mag-isa sa locker area at doon siya gumagawa ng design kahit ballpen ang gamit niya sa pagguhit. Sa totoo lang kasi ay hindi niya na kailangan ng lapis at pambura dahil ilang taon niya na yung ginagawa. Para kay Jennifer ay kailangan niyang gawin yon upang hindi mapahinga ang kanyang talento. Pakiramdam niya kasi kapag tumigil siya ng matagal sa pagdidisenyo ay kakalawangin ang kakayahan niyang yun. Isang hapon, habang nasa locker area si Jennifer at gumagawa ng isang design ng gown, ay bumukas ang pinto at pumasok si Laura. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Ani Laura sabay upo sa tabi niya. Huli na para itago ni Jennifer ang ginagawa dahil nakita na yun ni Laura. Labis itong namangha nang makitang isang disenyo ng gown na iginuhit niya sa notebook. Ang ganda naman yan, Jenny. Hindi ko alam na may talento ka rin pala sa pagdidisenyo ng mga damit. Diyos ko, parang gawa yan ng isang tunay na fashion designer. May paghangang bulalas ni Laura. Trip-trip ko lang po ito habang pahinga. Ani Jennifer. Hindi yan basta trip lang. May talent ka. Kung ako ang tatanungin mo, mas magaling ka pa sa iba riyan na may diploma sa fashion. Pwedeng-pwede ka maging isang fashion designer. Tura ni Laura na halata ang labis na tuwa sa mukha. Bago pa makasagot si Jennifer, ay isang pamilyar na boses ang sumingit sa usapan. Ano yon? Pakiulit nga, Laura. Si Jenny? Pwedeng maging isang fashion designer? Tanong ni Gretchen habang naglalakad palapit. Huminto si Gretchen sa tapat ni Jennifer at tumaas ang isa nitong kilay nang makitang nakadrawing sa notebook na nakapatong sa hita ni Jennifer. Ito kasing si Jenny, Ma'am Gretchen. May talent pala siya sa pagdedesign ng mga damit. Nakangiting wika ni Laura. Biglang kinuha ni Gretchen ang notebook mula sa kandungan ni Jennifer. Ibalik mo sa akin yan. Protesta ni Jennifer. Pero parang hindi yun narinig ni Gretchen. Binuklak nito ang lahat ng pahina ng notebook ni Jennifer. Sumimangot ito na para bang nakakita ito ng nakakadiring bagay. Ito ba yung sinasabi mo, Laura? Na magiging fashion designer? My God! Ang papangit na mga design na ginawa mo, Jenny! Drawing ba ito ng bata? Walang taste! Panlalait ni Gretchen. Tumayo na si Jennifer. Akin na yan, Ma'am Gretchen. Kukunin na sana ni Jennifer ang notebook, pero mabilis yung inilayo ni Gretchen sa kanya. Alam mo, Jenny, tigilan mo na ang ginagawa mong ito. Sayang ang oras mo rito. Imbis na magpanggap kang designer, magtahi ka na lang. Mas bagay ka doon. Mataray na pahayag ni Gretchen. Libangan ko lang yan, kaya akin na yan notebook ko. Pilit na nagpapakahinahon pa rin si Jennifer kahit gusto niya nang magtaas ng boses. Hindi. Ako nang bahala sa notebook mo na ito. Ilalagay ko ito kung saan nararapat. Sa basurahan! At isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Gretchen bago ito tumalikod at lumabas ng locker area na dala ang notebook ni Jennifer. Nang wala na si Gretchen ay agad siyang nilapitan ni Laura. Hinawakan siya nito sa balikat.
Huwag mong paniwalaan ang sinabi niya, Jenny. Magaling ka. Sadyang sa mga kagaya ni Gretchen na inggitera ay walang maganda. Tura ni Laura. Napabuntong hininga si Jennifer. Ramdam pa rin niya ang sakit ng pangaalipusta ni Gretchen sa obra niya, pero unti-unti siyang nabigyang lakas ng mga salita ni Laura. Isang umaga, naglalakad si Jennifer papunta sa stockroom habang may hawak na clipboard kung saan nakalagay ang listahan ng mga telang kailangan niyang kunin. Nang malapit na siya sa stockroom, ay napahinto siya nang makitang si Sir Logan nakausap si Gretchen sa labas ng opisina nito. Nagulat siya dahil hawak ni Sir Logan ang notebook niya na sinabi ni Gretchen itatapon ito sa basurahan. Isa-isang tinitingnan ni Sir Logan ang mga design na ginawa niya. This is amazing, Gretchen. Very modern yet wearable. Ikaw ba talaga nag-design ng lahat ng ito? Tanong ni Sir Logan sabay tingin kay Gretchen. Yes, sir. Minsan po kasi kapag nasa kotse ako o nasa isang place ako at wala akong dalang sketchpad, sa notebook na yun na lang ako gumagawa ng designs. Alam niyo na, sir, bigla na lang kasing sumusulpot ang idea sa utak ko kahit nasaan ako. Tugon ni Gretchen sabay tawa ng mahina. I like that kind of passion. Alam mo, kahit wala kang sketchpad, you still create. That's what a real designer does. Puri ni Sir Logan kay Gretchen. Nanlumo si Jennifer habang palihim na nakatingin at nakikinig sa usapan ng dalawa. Hindi siya makapaniwalang nagawang angkinin ni Gretchen ang mga design na siya ang gumawa. Kahit sabihin na ginawa lang niya ang mga design na yon bilang pampalipas oras, ay malinaw na pagnanakaw pa rin ang ginawa nito. Napatingin si Gretchen sa direksyon ni Jennifer. Nakakaloko siya nitong initian, sabay baling kay Sir Logan. Sir, mas okay na sa office niyo na tayo mag-usap para makapili kayo kung alin sa mga design ko ang pwede nating i-develop at mas lalo pang pagandahin. Yaya ni Gretchen kay Sir Logan. Tumango si Sir Logan at pumasok na ang dalawa sa opisina. Mariin na naikuyom ni Jennifer ang kanyang mga kamay. Hindi niya maiwasang makaramdam ng galit sa ginawang yon ni Gretchen. Matapos nitong laitin ang mga design niya ay pag-iinteresa naman pala nito ang mga yon. Pagsapit ng tanghali, gaya ng nakasanayan ay magkasamang kumakain sina Jennifer at Laura sa labas ng Sastreluna. Tahimik lang si Jennifer at hindi niya maiwasang hindi mapasimangot dahil masama pa rin ang loob niya sa ginawang pag-angkin ni Gretchen sa mga designs niya. Oh, bakit hindi maipinta ang mukha mo? May problema ba? Tinarayan ka na naman ba ni Ma'am Gretchen? Tanong ni Laura sa kanya. Mabuti nga po sana kung tinarayan niya lang ako. Ninakawan po niya ako, Nanay Laura. Akala mo ay isang bata na sumbong ni Jennifer. Ano? Anong ninakaw niya sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong ni Laura. Yung mga design ko po na ginawa ko dun sa notebook, hindi po pala niya yung tinapon. Pinakita niya yung kay Sir Logan at sinabi niya na siya ang gumawa ng mga design ko. Tugon ni Jennifer nang may kasamang gigil. Napapikit si Laura at tila hindi makapaniwala sa sinabi niya. Diyos ko, sobra na yun. Marami na akong pinalampas sa mga kabasusan ginagawa ni Gretchen. Pero itong pag-angkin ng hindi kanya, hindi na ito pwede. Kailangan nating sabihin kay Sir Logan ang totoo. Kailangan niyang malaman na ikaw ang may gawa ng mga design na yun at hindi si Gretchen. Matapang natura ni Laura. Kinabahan si Jennifer sa sinabi ng kanyang ina. Galit siya kay Gretchen pero ayaw niya ng gulo at eskandalo. Hindi na po kailangan. May karma rin ng mga taong gaya ni Gretchen. Ayoko po ng gulo. Tanggi ni Jennifer. Ano ka ba? Si Gretchen ang nagsimula ng gulong ito. May talento naman siya sa pagdedesign pero bakit kailangan pa niya magnakaw? Mariing tugon ni Laura. Pero hindi po ba ang sabi mo rin dati, dikit si Gretchen kay Sir Logan? Paano kung baliktarin lang niya tayo? Paano kung sabihin niyang gumagawa lang ako ng kwento para siraan siya kasi inggit ako sa kanya? Nanay Laura, wag na po. Please. Kulang na lang ay lumuhod si Jennifer sa harapan ni Laura.
Tumahimik sandali si Laura sabay buntong hininga. Sa bagay, may punto ka. Kayang-kayang gawin yun ni Gretchen. Baka tayo pa ang mapahamak kapag nagsumbong tayo kay Sir Logan. Ikaw ang bahala. Kung ayaw mo nang sabihin kay Sir ang totoo, irerespeto ko ang desisyon mo. Tura ni Laura. Kahit paano'y nakahinga na ng maluwag si Jennifer. Wala naman siyang balak panghabulin ang mga design na ginawa niya. Alam niyang mas paniniwalaan ni Sir Logan si Gretchen kaysa sa kanya dahil kilala lang siya nito bilang mananahi at hindi isang fashion designer. Isang umaga, pagpasok ni Jennifer sa Sastre Luna ay napakunot ang noon niya nang makita ang mga nagtatrabaho ro na pinagkakaguluhan ng isang babaeng may edad na. May mga nagpapapicture sa babae. Inisip niya na baka isa itong artista. Sa kabila ng edad ng babae ay makinis pa rin ang balat nito. Mestiza ito. May suot itong pearl necklace at may bitbit na isang designer handbag. Nakasuot ang ginang ng isang silk na blusa na may mamahaling burda at pares ng designer trousers na halatang custom made. Nang makita ni Jennifer si Laurang nasa isang sulok ay nilapitan niya ito. Tinanong niya rito kung sino ang babaeng yon at bakit pinagkakaguluhan ito. Siya si Madam Elizabeth Valencia, asawa ng isang kilalang politiko. Sagot ni Laura kay Jennifer. Napakayaman yan. Alam mo ba na may koleksyon siya ng gown na puro mamahalin? Parang magpapagawa yata siya ng gown dito sa Sastre Luna kaya siya nandito eh. Pagpapatuloy pa ni Laura. Napatingin ulit si Jennifer kay Madam Elizabeth. Magiliw nitong pinagbibigyan ng mga empleyado ng Sastre Luna na nagpapapicture kasama ito. Matamis at hindi peke ang ngiti nito na tila sanay ito sa ganong atensyon mula sa mga tao. Maya-maya ay dumating na si Sir Logan kasama si Gretchen. Lumapit ang dalawa kay Madam Elizabeth at nakipagbeso dito si Sir Logan. Matapos yon ay pumasok na ang tatlo sa opisina ni Sir Logan at doon na nagsimulang bumalik ang mga empleyado sa kani-kanilang trabaho at pwesto. Habang abala si Jennifer sa pagtatahi, ay nakita niya sa gilid ng mata niya ang pagpasok ni Gretchen sa working area. Dire-diretso itong naglakad papunta sa mesa niya. Napahinto siya sa kanyang ginagawa at tinignan niya ito. Tumigil ka muna sa ginagawa mo. Ipagtimpla mo kami ng kape. 3 black coffee. Siguro naman alam mong walang asukal kapag black coffee, di ba? Dalhin mo sa office ni Sir Logan. Bilisan mo! Mataray na utos ni Gretchen sabay talikod at alis. Hindi na nagsayang pa ng oras si Jennifer at agad siyang nagtungo sa pantry. Pagdating niya roon ay kumuha siya ng 3 tasa at nagtimpla siya ng 3 black coffee. Matapos yon ay inilagay niya yon sa platito at nilagay naman niya yon sa tray. Lumabas na si Jennifer ng pantry at maingat na naglakad habang dala ang tray papunta sa opisina ni Sir Logan. Nang makarating si Jennifer sa tapat ng opisina ni Sir Logan, ay mahina siyang kumatok bago niya binuksan ang pinto. Tahimik siyang pumasok at magalang nang umiti kay Sir Logan. Naroon din si Madam Elizabeth at si Gretchen na nakasimangot sa kanya. Isa-isang inilapag ni Jennifer ang mga tasa ng kape sa harap ng tatlo. Thank you. Sabi ni Sir Logan ng mahinahon habang kinukuha ang tasa. Paalis na sana si Jennifer na magsalita muli si Sir Logan at anito ay doon na lang muna siya para kung sakaling meron pang kailangan ng mga ito ay hindi na siya kailangan tawagin pa sa working area. Tumango si Jennifer at tumayo siya sa isang sulok ng opisina. Sa pagkakataon na yon ay nagsimula ng mag-usap ang tatlo. I'm planning na magpagawa ng gown dito sa Sastre Luna, Logan. Para sa aming 25th wedding anniversary ng aking asawa. Renewal of vows. Kaya lang next month na yon, medyo nauubusan na ako ng oras. Panimula ni Madam Elizabeth. Kinuha nito ang tasa at humigop ng kape. Naiintindihan po namin, Madam Elizabeth. We can show you some of our existing designs. Or if you'd like, pwede tayo magpunta sa showroom namin. Tugon ni Sir Logan. I don't want something off the rack or from a catalog. Gusto ko ay couture. Iba dapat. Personal. Ang gusto ko ay ako lang dapat ang may ganong wedding gown. You know me, Logan? Paliwanag ni Madam Elizabeth.
Of course, madam. Naintindihan ko po. In that case, I would like you to meet Gretchen Santos, our top designer. She's known for her unique pieces of craftsmanship. Kung ano man po ang gusto ninyo, she can make it happen. Ani Sir Logan na may kasamang pagmamalaki. Bahagyang tumango si Gretchen kay Madam Elizabeth at matamis na ngumiti. Tumingin ng diretso si Madam Elizabeth kay Gretchen. Can you show me at least 3 to 5 design options within 1 week? I want to decide right away. Ani Madam Elizabeth. Kayang-kaya po namin, madam. I'll make sure each one is exceptional. Puno ng kumpiyansang tugon ni Gretchen. Gusto ko ng gown na elegant pero hindi mabigat sa katawan, ha? Yung tipong timeless ang itsura. I want something with lace. Ayoko rin ng sobrang dikit sa katawan. Gusto ko may flow. Off-white or ivory ang kulay at kung pwede may kaunting detalye ng gold thread embroidery sa laylayan at manggas. At hindi ko gusto ng masyadong mababang neckline. I want it to be classy, not sexy. Mahabang paliwanag ni Madam Elizabeth sa wedding gown na gusto nito. Tumangu-tangu si Gretchen. Noted po, Madam Elizabeth. I'll make sure to reflect all of that sa mga design na gagawin ko. Nakangiting tugon ni Gretchen. Hindi na iwasan ni Jennifer na mapako ang tingin sa sahig habang iniisa-isa sa isip ang mga binanggit ni Madam Elizabeth. Otomatikong gumuhit siya sa isip niya ng isang disenyo. Nasa imahinasyon niya ang isang A-line gown na may sheer lace sleeves at embroidered gold vines sa hem ng laylayan. Habang ang neckline nun ay boat neckline na hindi sexy pero hindi rin naman sobrang konserbatibo. Habang patuloy ang pag-uusap ng tatlo ay tahimik lang si Jennifer sa sulok. Kung siyang papagawain ng design ng wedding gown ni Madam Elizabeth, ay malakas ang kutob niya na magugustuhan agad nito ang disenyo na kanyang naiisip. Simula noon ay hindi na naalis sa utak ni Jennifer ang design na naisip niya para sa wedding gown na gusto ni Madam Elizabeth. Kaya isang gabi, habang nasa apartment ay kumuha siya ng bond paper at nagsimula siyang i-drawing doon ang design na nasa isip niya. Detalyado ang bawat linya niya. Iginuhit niya ang lace, ang boat neckline, ang malambot na laylayan ng tela at ang gintong burdang tila alon sa laylayan ng gown. Hindi niya yun minadali. Tuwing gabi sa kanyang apartment, kapag tahimik na ang paligid at tapos na siya sa mga gawaing bahay, ay inuunti-unti niya yung tapusin. Kahit sa trabaho kapag meron siyang free time ay ginagawa niya pa rin yun. Isang tanghali, habang break time ay nasa ilalim ng puno sina Jennifer at Laura. Habang kumakain si Laura ay abala naman si Jennifer sa pagguhit ng design ng wedding gown ni Madam Elizabeth. Hanggang sa hindi na nakatiis si Laura nakausapin si Jennifer. Jenny, bakit hindi ka pa kumakain? Mamaya mo na gawin yan. Tumayo si Laura at lumapit sa kanya. Nang makita nito ang ginagawa niya ay nanlaki ang mga mata nito. Naku, ang ganda naman yan. Bulalas ni Laura. Ngumiti si Jennifer at bahagyang tinakpan ng sketch. Hindi pa po ito tapos, pero medyo malapit na. Aniya. Wedding gown ba yan? Ikakasal ka na ba at ganyan ang dinedesign mo? Tanong ni Laura habang nakangiti. Natawa si Jennifer sabay umiling. Hindi po. Narinig ko kasi yung design ng wedding gown na gusto ni Madam Elizabeth. Na-inspire lang ako kaya dinodrawing ko. Sayang kung manatili lang yun sa isip ko eh. Paliwanag ni Jennifer. Ibig bang sabihin, ikaw ang pinapagawa ng design ng wedding gown ni Madam Elizabeth? Hindi makapaniwalang tanong ni Laura. Hindi po. Si Gretchen ang designer na gagawa para sa kanya. Sagot ni Jennifer at ibinalik niya ang tingin sa kanyang ginagawa. Sandaling natahimik si Laura at maya-maya ay bumulong ito sa kanya. Ano kaya kung ipakita mo yan kay Sir Logan? Baka mas magustuhan niya yan kaysa sa gawa ni Gretchen. Alam mo, sa tingin ko, mas magaling ka talaga kay Gretchen. Ayoko pong agawan si Gretchen ang trabaho niya rito, Nanay Laura. Ginagawa ko lang po ito kasi
Ewan, kailangan ko lang po talagang ilabas yung idea na nasa utak ko eh. Wika ni Jennifer sabay ngiti. Kung yan ang gusto mo, sige lang. Pero pwede bang kumain ka na muna? Baka mamaya himatayin ka habang nagtatahi mamaya kasi walang laman yan tiyan mo. Natatawang sambit na tura ni Laura. Bahagyang natawa si Jennifer. Itinabi na muna niya ang ginagawa at sinaluhan na niya si Laura sa kanilang tanghalian. Makalipas ang ilang oras ay natapos na ni Jennifer ang design ng wedding gown ni Madam Elizabeth. Nang makita ni Laura ang tapos na version ng design, ay labis itong humanga. Ramdam ni Jennifer na totoo ang papuri ni Laura sa kanya at hindi yung sinasabi lang nito yon dahil malapit sila sa isa't isa. Ang ganda talaga ng design mong ito, Jenny. Kung ikakasal ako, ganitong wedding gown ang gusto kong isuot. Sobrang detalyado nito at ang elegante. Parang gawa na yan ng isang bihasang designer. Alam mo, halos ganyan din ang mga iginuguhit ng anak ko noon. Mahilig din siya mag-design ng mga damit. Bahagyang nalungkot si Laura sa huling sinabi nito. Napatingin si Jennifer kay Laura. Parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. May kakaibang lamig ang bumalot sa kanyang dibdib at kasunod nun ay bigla siyang kinabahan. Nagpatuloy si Laura sa pagsasalita habang nakatingin sa kawalan. Ang sabi pa nga niya, balang araw ay gusto niyang makagawa ng gown para sa isang reyna. Kahit wala namang reyna sa Pilipinas. Bata pa siya noon, mga 6 o 7 taon. Nakakatawa, di ba? Mahinang tumawa si Laura pero naramdaman ni Jennifer ang kirot sa puso nito. Hindi sumagot si Jennifer. Pinagmasdan lang niya ang kanyang ina. Nais niya nang sabihin dito na siya ang anak nito. Pero isang malaking takot ang pumigil sa kanya para gawin yon. Naisip niya na baka magalit si Laura sa kanya kapag nalaman nitong niloloko niya na ito ng mahigit ng 1 buwan. Baka imbis na matuwa ito, ay galit pa ang maramdaman nito. Isang umaga, nagtungo si Jennifer sa locker area dahil nakalimutan niya roon ang kanyang hairnet. Habang nasa locker area ay bumukas ang pinto at pumasok si Laura. Agad itong lumapit sa kanya at hinawakan na magkabila niyang braso. Jenny, nandito na si Madam Elizabeth. Mukhang ipapakita na ni Sir Logan yung mga design na ginawa ni Gretchen para sa wedding gown. Pabulong na tura ni Laura. Talaga po? Hindi makapaniwalang tanong ni Jennifer. Oo, halika, sumilip tayo. Yaya ni Laura. Mabilis na lumabas ng locker area ang dalawa. Nagtungo sila sa waiting area at nakita nilang nakaupo roon sina Sir Logan, Gretchen at Madam Elizabeth. May ilang empleyado rin ang naroon at naghihintay kung anong design ang mapipili ng kanilang mayamang kliyente. Hawak ni Madam Elizabeth ang ilang papel na mga disenyo ng gown na ginawa ni Gretchen. Paulit-ulit na sinusuri nito ang bawat isa. Si Gretchen naman ay nakangiti at ramdam ni Jennifer ang kumpiyansa nito sa sarili. Isa-isang inilatag ni Madam Elizabeth ang 4 na disenyo sa coffee table. Umayos ito ng upo at pinagmasda ng bawat isa habang nakakunot ang noo. May napili ba kayo, Madam Elizabeth? I'm sure nahihirapan kayo kasi lahat ay magaganda. Tanong ni Sir Logan habang nakangiti. Ngunit umiling si Madam Elizabeth. Yes, lahat naman ay magaganda, Logan. But to be honest, wala sa kahit isa sa mga design na ito ang nagustuhan ko. Diretsyong tugon ni Madam Elizabeth. Pero madam, tinandaan ko po lahat ng ideas nyo. Nilagyan ko lang po ng kaunting twist para maging mas unique. Paliwanag ni Gretchen. I know, pero sa dami ng twist na nilagay mo, mukhang nawala na ang mga ideas na sinabi ko. I'm not trying to be harsh, Gretchen, but I need something closer to what I asked for. Malapit na ang renewal of vows ko. I can't risk having a gown na hindi ako komportable at confident na isuot. Matigas na wika ni Madam Elizabeth.
Napakamot ng batok si Sir Logan. Madam, I understand, pero pwede pa namang gumawa ulit si Gretchen ng ibang designs. Maybe this time, mas tutok na sa gusto nyo. Muling tumitig si Madam Elizabeth sa mga sketches. I don't know, Logan. I'm honestly considering looking elsewhere. Napapailing nitong turan. Hindi magawang matuwa ni Jennifer sa kahihiyang inabot ni Gretchen ng sandaling yon. Kahit masama ang ugali nito, ay hindi niya ipinagdasal na mabigo ito lalo na't alam niya ang pakiramdam na hindi nagustuhan ng isang tao ang design na ginawa niya. Ilang beses niya rin yung naranasan, lalo na noong nagsisimula pa lang siya. Napalingon si Jennifer sa tabi niya at nagtaka siya dahil wala na roon si Laura. Hindi man lang niya naramdaman na umalis ito. Maya-maya ay nagulat siya nang makita si Laura ang naglalakad palapit sa kanya habang hawak ang design na ginawa niya para sa wedding gown ni Madam Elizabeth. Nanay Laura, bakit niyo po dala yan? Tanong ni Jennifer nang makalapit na si Laura sa kanya. Oras na para malaman ng lahat na magaling kang designer. Susubukan lang natin. Baka ito na yung wedding gown na hinahanap ni Madam Elizabeth. Nakangiting tugon ni Laura. Huwag na po. Yung mga design nga po ni Gretchen hindi nagustuhan ni Madam eh. Iyang sa akin pa kaya. Tanggi ni Jennifer. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo, Jenny. Iba ang gawa mo sa gawa ni Gretchen. Pilit ni Laura at naramdaman ni Jennifer na talagang desidido si Laura na gawin ang nasa isip nito. Mabilis na naglakad si Laura papunta sa waiting area. Napamulagat si Jennifer at mas lalo siyang kinabahan kaya sinundan niya ito. Agad namang napansin ni Gretchen ang papalapit na si Laura. Mabilis itong tumayo at humarang sa kanya. Anong gagawin mo, Laura? Mataray na tanong ni Gretchen. Ma'am Gretchen, may ginawa kasing design ng wedding gown si Jenny. Ipapakita ko lang kay Madam Elizabeth at baka magustuhan niya. Tugon ni Laura. Malakas na tumawa si Gretchen. Nagpapatawa ka ba, Laura? Masyado naman yatang mataas ang pangarap mo at ni Jenny. Ani Gretchen. Nang makalapit na si Jennifer kay Laura ay biglang hinablot ni Gretchen ang papel na hawak ni Laura at tinignan yon. Ilang empleyadong lumapit upang tingnan ang design na ginawa ni Jennifer. Seriously? Ito na yung gusto niyong ipakita kay Madam Elizabeth? Parang gawa ng estudyante sa elementary. Ang pangit nito! At malakas na tumawa si Gretchen. Maging ang mga empleyadong nakakita sa design ni Jennifer ay nakitawa na rin. Aagawin na sana ni Jennifer ang papel mula kay Gretchen. Pero bigla nito yung pinagpupunit sabay tapo noon sa sahig. Ganyan ang ginagawa sa mga basura, Jennifer. Ginawan lang kita ng favor para hindi ka mapahiya sa sasabihin ni Madam Elizabeth kapag nakita niyang ginawa mong design. Mataray na pahayag ni Gretchen. Nakataas ang isa nitong kilay habang nakatingin kay Jennifer. Biglang tumayo si Madam Elizabeth at naglakad palapit sa kanila. Yumuko dito at pinulot isa-isa mga punit na piraso ng papel sa sahig. Matapos yun ay tumayo ito at muling umupo. Inilatag nito sa lamesa ang mga piraso ng mga papel at pinagdugtong-dugtong ulit yon. Nakita ng lahat ang pagkamangha sa mukha ni Madam Elizabeth matapos nitong mabuo ang mga papel. Tumingin ito kay Sir Logan habang nakangiti. Ganitong wedding gown ang gusto ko. Nakuha niya ang mga ideas na sinabi ko. Namamanghang bulalas ng ginang. Madam Elizabeth, sigurado po ba kayo na yan ang gusto niyong design? Hindi makapaniwalang tanong ni Sir Logan. I am 100% sure, Logan. Ito ang gown na gusto kong isuot sa renewal of vows namin ng husband ko. Tumatangong tugon ni Madam Elizabeth. Pero madam, ang design pong yan ay gawa lang ng isang mananahi namin, si Jenny. Ani Sir Logan. Wala akong pakialam kung sino ang gumawa niyan. Ang importante, nakuha niya ang gusto ko. At yon ang mahalaga sa isang designer. Katwiran ni Madam Elizabeth. Nagkatinginan ng mga empleyado. Lahat ay hindi makapaniwala sa nangyayari.
Tumingin si Sir Logan sa kinakabahan na si Jennifer. Tinawag siya nito. Tumingin si Jennifer kay Laura na kaagad namang ngumiti at hinawakan nito ang isa niyang kamay. Magkasamang lumapit ang dalawa kina Sir Logan. Jenny, ikaw ba talaga ang gumawa ng design na ito? Seryosong tanong ni Sir Logan. Tumango si Jennifer. Opo, sir. Natandaan ko po kasi ang mga sinabi ni Madam Elizabeth tungkol sa wedding gown na gusto niya. Sinubukan ko pong ilabas sa papel ang lahat ng sinabi niya. Tugon ni Jennifer. Ngumiti si Madam Elizabeth habang baka sa mga mata niya ang tuwa. Logan, napakaswerte mo. May mananahi ka na may talent pagdating sa pagde-design. Malalaki ang mga hakbang na lumapit sa kanila si Gretchen at sumingit to sa usapan. Sir Logan, to be honest, ako talaga ang gumawa ng design na yan. Ninakaw lang sa akin yan ni Jennifer. Pagsisinungaling ni Gretchen. Tumigil ka na, Gretchen. Kung may magnanakaw man dito ay ikaw yun. Kahit nga yung mga design na nasa notebook ay hindi rin ikaw ang gumawa. Matapang na sabi ni Laura. Napakunot ang noo ni Sir Logan. Notebook? Ang notebook ba na tinutukoy mo, Laura, ay yung mga may sketch ng iba't ibang damit? Tanong nito. Opo, sir. Si Jennifer po ang may gawa ng lahat ng design na nasa notebook na yon. Kinuha lang po yun ni Gretchen at inangkin na sa kanya. Tugon ni Laura. Lalong tumahimik ang paligid. Disappointed na tumingin si Sir Logan kay Gretchen. Gretchen, totoo ba ang lahat ng sinabi ni Laura? Seryosong tanong ni Sir Logan. Hindi sumagot si Gretchen. Mariin na nakakuyom ang mga kamay nito. Nanginginig ito at namumula ng gusto ang mukha. Nanlilisik ang mga mata na tumingin si Gretchen kay Laura. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Laura. Masyado ka maraming sinasabi. Galit na sigaw nito at malalaki ang hakbang na lumapit to kay Laura. Akmang sasampalin ni Gretchen si Laura, pero mabilis na kumilo si Jennifer. Hinawakan niya ang kamay ni Gretchen at mariin yung pinisil. Walang takot at diretso niyang tinignan sa mata si Gretchen upang iparamdam dito na hindi siya natatakot dito. Simula ngayon, hindi na ako papayag na saktan mo ang nanay ko, Gretchen. Puno ng otoridad na bulalas ni Jennifer. Ngumisi si Gretchen. Nanay mo? Wala ka bang nanay kaya sinasabi mong nanay mo ang Laura na yan? Sa bagay nga kayong mag-ina. Pareho kayong probinsyana at basura. Mataray na wika ni Gretchen. Doon na napuno si Jennifer. Binitiwan niya ang kamay ni Gretchen at tumindig ng diretso. Oo, Gretchen. Nanay ko talaga si Laura. Dahil ako si Jennifer Delgado. Walang gatol na siwalat ni Jennifer. Mabilis na tumayo si Madam Elizabeth. Nanlalaki ang mga mata nitong tinignan si Jennifer. Jennifer Delgado? You are the Jennifer Delgado, the owner of clothing line na Jenny. Ikaw yung designer na sobrang sikat sa ibang bansa. Pero kung ikaw nga si Jennifer Delgado, bakit ka nagtatrabaho bilang mananahi dito sa Sastre Luna? Hindi makapaniwalang tura ni Madam Elizabeth. Huminga ng malalim si Jennifer bago siya humarap kay Laura. Napansin niya ang namumuong luha sa gilid ng mga mata ng kanyang ina. Nagpanggap ako na mananahi dito para mapalapit ako sa aking nanay. Gusto ko siyang makilala ulit. Ginawa ko ito kasi hindi pa ako handang magpakilala na ako ang anak na ipinaampon niya noon. Natatakot ako na baka galit lang ang maramdaman ko sa kanya. Pero hindi. Napakabuti pa rin ang nanay ko hanggang ngayon. At naiintindihan ko na kung bakit niya ako ipinaampun noon. Tura ni Jennifer habang walang patid ang luhang umaago sa magkabila niyang pisngi. Mas lalo pang lumapit si Jennifer kay Laura. Hinawakan niya ang nanginginig nitong kamay. Mama, ako po si Jennifer. Ako po yung anak niyo na pinaampun niyo noon. Patawad kung hindi ko agad sinabi. Patawad kung nagtago ako sa likod ng ibang pangalan at katauhan. Ani Jennifer sa pagitan ng paghikbi. Hindi na rin napigilan ni Laura ang luha nito.
Unti-unti nitong hinaplos ang pisngi ni Jennifer. Punong-puno ng pananabik at kasiyahan ang mga mata nito. Jennifer, anak. May aaminin din ako. Ang totoo ay alam ko na anak kita. Noong unang beses na nakita kita sa labas ng apartment ko, alam kong ikaw ang anak ko. Gaya mo ay natakot din ako. Maraming taon man na hindi kita nakita pero hindi pwedeng hindi maramdaman ng isang ina kung sino ang anak niya. Lumuluhang pahayag ni Laura. Hindi na nagsalita si Jennifer at niyakap niya na ang kanyang ina ng sobrang higpit. Kapwa na sila napahagulgol ng sandaling yon. Mula sa gilid ay nakayuko si Gretchen. Namumula ito at lubog na sa labis na kahihiyan. Malakas itong sumigaw at nagmamadaling lumabas ng sastreluna. Samantala, sina Sir Logan at Madam Elizabeth ay umiiyak na rin. Marahil ay kumurot sa puso ng dalawa ang tagpong nakikita ng mga ito. Patawad, anak. Patawad kung iniwan kita noon. Patawarin mo ko kung mas pinili kong magkahiwalay tayo. Umiiyak na bulong ni Laura. Matagal ko na kayong pinatawad, Mama. Magsisimula po ulit tayo at sisiguruhin ko na simula ngayon, hindi na tayo magkakahiwalay. Ipaparanas ko sa inyo ang buhay na nararapat para sa inyo. Masayang tugon ni Jennifer habang umiiyak. Matapos yun ay itinuloy pa rin ni Jennifer ang pagiging designer ng wedding gown ni Madam Elizabeth at saka siya umalis sa sastreluna kasama si Laura at sa bahay niya na sila nanirahan. Samantala, si Gretchen ay tuluyan ng inalis ni Sir Logan sa sastreluna matapos na isiwalat ng iba pang nagtatrabaho ron ang pambubuli at power tripping na ginagawa ni Gretchen. Habang sa bahay ni Jennifer ay nagsimula sila ng kanyang ina ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Wala nang bakas ng tampo o galit sa puso ni Jennifer. Sa halip, ang tanging layunin niya ay ang mapasaya ang ina at maiparamdam dito ang kanyang pagmamahal. Labis ang kasiyahan niya nang makita na ng kanyang ina ang pinaghirapan niya ng napakaraming taon at mas lalo siyang natuwa dahil ramdam niya na sobra siya nitong ipinagmamalaki. Sa puntong yon ng buhay ni Jennifer ay masasabi niyang wala na siyang mahihiling pa. Ang tanging gusto na lang niya ay makasama pa niya ng matagal ang kanyang ina. Dahil nais niyang bumawi dito at ibigay ang buhay na nararapat para rito. Wakas!